Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2381. Ano ang sinabi ni Jillian? 2381. Sa madaling araw ng susunod na araw, pagkatapos bumangon si Yefan, tiningnan niya sina Feng Yaoying at Shu Lingshan na nakahiga sa tabi niya, at kontentong ngumiti. Sa katunayan, pagdating sa banal na lupain, hindi magkakaroon ng anumang kapaguran sa mga bagay ng lalaki at babae. Matagal na rin kasing hindi nakaka-relax ang pangalawang anak kaya diretsyong nakatulog at ayaw magising. Para kay Yefan, kapag mas marami silang mapagkakatiwalaang magkikita muli, mas magiging masaya sila, ngunit labis din nilang namimiss sina Shilanyo at Duyuner. Sa isang natangay, nalaman ni Yefan na karamihan sa iba pang mga babae ay wala sa tuktok ng tuktok. Ay out! Tumayo si Yefan at naglakad papunta sa master study, na ngayon ay ginagamit na ni Su Qingzhou para sa opisina. Si Su Qingzhou ay nakaupo sa pag-aaral, nagsusulat ng kung ano, habang naghihintay si Gu Qing sa tabi, tinutulungan siyang gamitin ang tablet computer upang maghanap ng impormasyon anumang oras. Ang eksenang ito ay nagpaalala kay Yefan na ang assistant na nagngangalang Chenya ay nakatayo sa tabi niya ng ganito, tumutulong sa opisina. Sa isang kisap mata, halos 100 taon na ang lumipas, at kahit hindi pa patay si Chenya, siya ay matanda na. Maraming matatanda sa mundo, kung hindi sila nagtanim, wala na sila. Sword. Your Excellency Sword God, si Ao Shuang, na namamahala sa paglilinis, ay nakita si Yefan na lumilitaw sa pintuan, at humihiyaw na sumigaw. Para sa babaeng ito, sobrang pressure na maging maid ng Lady Sword God sa pinagpalang lupain. Dahil sa pagbabagong ito, nabawasan ang kanyang kalungkutan sa pagkamatay ng kanyang kapatid, dahil kailangan niyang tanggapin ang napakaraming bagong bagay ng sabay-sabay, na nagpalihis sa kanyang atensyon. Nang makitang gumaganda na ang kanyang kutis, ngumiti si Yefan at tumango. Asawa, may problema ba? Itinaas ni Su Qingzhou ang kanyang ulo at nagtanong. Hindi nakaimik si Yefan, kung tatanungin siya ng dating prinsesa kung may problema ba sa kanya, kailangan bang pumunta ang mag-asawa para tingnan kung may nangyari. Mukhang, gaano man katagal, ang aking asawa, ang iyong workaholic na katangian, ay hindi magbabago, nakangiting sabi ni Yefan. Saglit na natigilan si Su Qingzhou, pagkatapos ay isang matamis at banayad na ngiti ang lumitaw sa kanyang malamig na mukha. Asawa, gusto mo bang kausapin ka ng iyong babae ng ganito? Magiliw na tanong ni Su Qingzhou. Si Yefan ay sumipsip ng malamig na hangin, ang kanyang puso ay manhid, at gusto niyang sabihin kaagad ang, oo, ngunit siya ay nagpigil. Haha! Asawa, huwag kang magbiro, gusto ko lahat ng ginagawa mo, sabi ni Yefan na may disguise ng ngiti. Malamig muli ang ekspresyon ni Su Qingzhou, at binigyan niya ng puting tingin ang lalaki, isang mapang-uyam na lalaki, huwag mong isipin na hindi ko ito nakikita. Busy ako ngayon, napakalaking sekta, lahat ng klase ng management regulations ay sobrang rough. Ang pamamahala, paghahati ng mga departamento, at paghahati ng mga responsibilidad ay dapat na muling ayusin ayon sa sitwasyon sa mundong ito. Mabuti ka, nakahiga sa iyong magiliw na nayon sa harap ng tindera, at naiinis ka pa sa akin. Looking for a gentle and considerate person to find Jillian well, the president is online recently, hindi libre ang prinsesa, kung wala kang ibang gagawin, huwag mo na akong pakialaman. Si Yefan ay hindi nakapagsalita ng mahabang panahon, at ngumiti ng mapait, okay. Gusto ko lang pumunta at makita. Asawa, ano ang ginagawa mo? Saan napunta ang lahat? Ito ay. Ang mga kapatid na babae ay nagtatrabaho o naglilinang, paano ka magiging walang ginagawa? Ngumuso si Su Qingzhou at nagpatuloy sa pagsusulat. Napapikit si Yefan sa kanyang dila, nahihiya. Si Gu Qing at Ao Shuang sa gilid ay parehong nagpakita ng nagulat na mga ekspresyon. Bagamat hindi nila lubos na naiintindihan ang sinasabi ni Su Qingzhou, tila nagulat sila sa katayuan ng pamilya ni Lord Sword God. Napansin ni Yefan ang mga mata ng dalawang kasambahay at nakaramdam ng labis na kahihiyan. Tumahimik siya at sinabing, asawa, si Ao Shuang ay may payat na katawan at mahinang pangangatawan, kaya hindi siya nag-practice noon. Dadalhin ko siya sa Yaowaxian para hayaan siyang mapabuti ang kanyang pangangatawan, at pagkatapos ay turuan siyang magsanay. Kung hindi, hindi ito angkop na maging kasambahay mo. Itinaas ni Su Qingzhou ang kanyang ulo, sumulyap kay Ao Shuang, at sumang-ayon, mabuti naman, makakagawa ka na ng seryosong bagay. Saglit na bamulong si Yefan sa kanyang puso, ang iyong buhay ay iniligtas ni Lao Su, ngunit ngayon ay naiinis ka at hindi gumagawa ng mga seryosong bagay. Hindi bale. Ang mabubuting lalaki ay hindi nakikipag-away sa mga babae. Kumaway si Yefan kay Ao Shuang, let's go, Shuanger. Nambola si Ao Shuang, ngunit mabilis niyang ibinaba ang duster na ginamit niya sa paglilinis at sinundan siya palabas. Nang dumating siya sa courtyard ni Yaowaxian, ipinaliwanag ni Yefan ang kanyang layunin. Sinuri muna ni Yao Wei ang pangangatawan ni Ao Shuang, saka hinaplos ang kanyang balbas, malamig ang likas na konstitusyon ng babaeng ito at mahina ang mga meridian, dapat ay tumira siya sa malamig at mapait na lugar simula pa noong bata pa siya, at hindi pa siya nakondisyon, kaya siya ang may ugat ng sakit. Ngunit,
Hindi sa walang paraan upang malunasan ito ay nangangailangan lamang ng ilang oras at mga panggamot na materyales. Ibig sabihin, kagalang-galang na sword god, ikaw ay mabait, at ang mga ordinaryong sibilyan na may ganoong pundasyon ay hindi gugugol ng oras at pagsisikap upang linangin. Pinakinggan ito ni Ao Shuang, at tumingin kay Ye Fan nang may pasasalamat. Chang'a, halika rito, biglang tawag ni Yao Weixian, pinayagan si Ji Chang'a, na nag-aayos ng mga gamot sa gilid ng bahay, na pumasok. Master, hinahanap mo ba ako? Si Ji Chang'a ay inirekomenda na ngayon ni Ye Fan, at matagumpay din siyang nag-aral dito bilang isang direktang disipulo ng Medicine First. Ang pagkukondisyon ng babaeng ito ay may iwan sa iyo. Gumawa ka ng isang tiyak na plano at sabihin sa guro. Unang sinabi ni Yao Wei. Nang marinig ito ni Ji Chang'a, alam niyang sinasamantala ni Yao Weixian ang pagkakataong ituro ang kanyang kakayahan, at agad na sumang-ayon, oo. Walang pakialam si Ye Fan, gayunpaman, titingnan pa rin ni Yao Weixian, para hindi nasa panganib si Ao Shuang. Matapos tapusin ang bagay na ito, muling naglibot si Ye Fan sa Valley of Thousand Flowers. Ang mga engkanto ng bulaklak na dumarating at umalis, nang makita nila ang Diyos ng Espada, ay agad siyang binati ng mahina. Ngayon ang mga engkanto ng bulaklak na ito ay lahat ay nakasuot ng angkop na kasuotan, at lahat sila ay nagpapakita ng mga matangkad na ngiti. Natural, lubos silang nagpapasalamat kay Ye Fan. Gayunpaman, nang makita si Qinghe at Kaikyo, medyo kakaiba pa rin ang pakiramdam ni Ye Fan. Ang masama pa, nang tumingin sa kanya sina Molan at Zhu Tao, may bahid pa rin ng sama ng loob, at tila sinisisi siya sa pagiging bias. Si Ye Fan ay maaari lamang magpanggap na wala siyang alam, at natagpuan muli si Nayan Ruzhao sa lambak. Si Nayan Ruzhao, bilang kasalukuyang tagapangasiwa ng logistics sa lambak, ay nagbibilang ng ani ng mga espiritong bulaklak at damo sa lambak. Dahil na rin siguro sa magandang ugali ng babae, at parang may harmonious na relasyon siya sa mga flower fairies. Asawa, matamis na iyak ni Nayan Ruzhao nang makita ang lalaki. Lumapit si Ye Fan at hinawakan ang mga balikat ng babae, tingnan natin kung ano ang pinagkakaabalahan nila, paano sina Ninger at Weiwei. Bakit hindi mo nakita? Nagpunta sina Zimo at Weiwei sa Red Lotus Gate, at sila ang direktang mamamahala sa branch. Nagpunta si Yun Yao kay Jin Guangtia ng madaling araw, at doon niya gagamitin ang laboratorio. Sabi ni Nayan Ruzhao, kumislap ang kanyang mga mata. May bakas ng pag-aalala, sinabi niya, asawa, nakita ng babae kaninang umaga. Si Ziner ay tila nalungkot sa mainit na bukal, at siya ay umiiyak. Tinanong ko siya dati, sabi niya ayos lang, at nagmamadaling tumakbo, asawa, nakita mo na ba si Ziner? Natigilan si Ye Fan, talagang hindi niya nakita si Xiao Ziner sa lambak, hahanapin ko siya. Well, asawa, bilasan mo, si Ziner ay may tuwid na ugali at gustong magligtas ng mukha, kailangan mong mas mag-alala tungkol dito. Siya, mahinang sabi ni Nayenro. Nakangiting tumanggaw si Ye Fan, hinawakan ang mukha ng babae at hinalikan siya, aalagaan kita ng mabuti ngayong gabi. Ito. Namula si Nayan Ruzhao, at tinakpan ng iilang mga engkanto ng bulaklak ang kanilang mga bibig at tumawa. Lumabas si Ye Fan sa 10,000 Flowers Valley at naghanap sa paligid, at sigurado, 100 milya lang ang layo, sa isang lawa, nakita niya si Xiao Ziner. Ang babae ay bumubukas sa estado ng pulang lotus na nasusunog na dugo, at masiglang nagsasanay ng sayaw ng phoenix sa loob ng 9 na araw. Tahimik na nanood si Ye Fan saglit bago siya natuklasan ni Xiao Ziner. Anong ginagawa mo dito? Nang makita ni Xiao Ziner ang lalaki, agad na namula ang mukha nito at galit na sinabi, may sinabi ba si Ajiao? Kabanata 2382 susunod na buhay. 2382. Hindi, gusto ko lang makita kung ano ang ginagawa ng aking mga sanggol. Hindi kita nakita sa lambak, kaya pumunta ako dito upang makita. Nakangiting sinabi ni Ye Fan, Ziner, pinagbuti mo ang iyong paglilinang kamakailan. Mukhang hindi magtatagal bago ka makakapasok sa banal na kaharian. Huwag kang magsinungaling. Kahit hindi ako matalino, hindi ako ganoon katanga. Halatang narinig mo ang sinabi ni Jillian. Lumingon si Xiao Ziner, namumula ang kanyang mga mata sa galit, ayoko ng ganoong kaawa-awang tao. Comfort. Hindi ko kailangan. Walang magawa si Ye Fan, at lumipad pasulong, sinusubukang yakapin ang babae mula sa likuran. Ngunit si Xiao Ziner ay tumakbo kaagad nang makaiwas siya, umalis ka. Huwag mong istorbohin ang aking pagsasanay. Nakangiting sabi ni Ye Fan, pagkatapos ay magsasanay ako sa iyo, halika. Atakihin ako. Fair na. Magsanay ka na. Anong silbi? Hayaan mong maawa ka sa akin, hindi ka ba lalaban pagkatapos mong bugbugin palagi? Habang iniisip ito ni Xiao Ziner, lalo siyang naiinis, at nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Ziner, ikaw, huwag kang umiyak, kung hindi ka komportable, makipag-chat ka sa akin. Nagmamadaling humakbang si Ye Fan para yakapin ang babae. Napaatras si Xiao Ziner at iniwasan ang lalaki, huwag kang mag-alala sa akin. Pumunta tayo sa kanila, basura lang ako, walang silbi. Mukhang nabalisa si Ye Fan, ano ang pinagsasabi mo? Dahil nalampasan ka ni Yingying at Shanshan, hindi ka kumpiyansa.
Hindi ito katulad ng Xiao Ziner na kilala ko. At saka, hindi ka masyadong malayo sa kanila, at ang Sacred Heart ay hindi ang banal na espiritu. Umiling si Xiao Ziner at nabulunan. Wala akong magawa kundi ang magsanay at lumaban. Matutulungan kanilang magbahagi ng maraming trabaho. Ako ay pabaya at may masamang pagkatao. Ngayon ang aking paglilinang ay hindi kasing ganda ng sa kanila. Ako, kakalagkarin ko lang lahat pababa, inutil talaga ako. Sa sobrang kahihiyan, agad na binalak ni Xiao Ziner na lumipad palayo. Ngunit si Ye Fan ay bumilis gamit ang isang pakpak ng dragon at sumugod upang yakapin ang babae. Ziner, makinig ka sa akin. Hindi ako nakikinig. Hindi ko gusto ang mapagkunwari mong aliw. Nagpumigla si Xiao Ziner. Sumimangot si Ye Fan at sinabing, sino ang nagsabing aaliwin kita? Nagulat si Xiao Ziner, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa lalaking may luha sa kanyang mga mata, kung gayon ikaw ay. Bumantong hininga si Ye Fan at same time na sinabi, sabihin mo ang totoo. Sa palagay ko ay napakahirap mo, masyadong maluwag, at hindi mo palubusang napagtanto ang iyong talento. Natigilan si Xiao Ziner, hindi niya inaasahan na may lalaking magsasabi ng ganoon sa kanya. Noong una akong bumalik sa Sia Country from Inferno, you were younger than me, but you were on a par with me. Hindi ka kumbinsido sa oras na iyon, ngunit sa katunayan, pag-isipan itong mabuti. Martial arts, mas marami kang karanasan sa pakikipaglaban kaysa sa iyo. Paano ka, umaasa lang sa cultivation at kaunting labanan, nakatali ka na sa akin, at isa ka rin sa top 10 legend, di ba mas talentado ka? Tanong ni Ye Fan. Nakagat ni Xiao Ziner ang kanyang labi nang marinig niya ito. Gayunpaman, bakit tinapon mo ako mamaya? Dalawa lang ang dahilan. Una, nasa ilalim ako ng panggigipit, sinubok ng buhay at kamatayan, at kailangan kong patuloy na lumakas. Pangalawa, sa tingin ko ang mas mahalaga ay mas magaling ako sa akin. Mas masipag ka. Ikaw ang anak ng langit, hindi ako kasing proud mo, nasa likod mo ang Phoenix Clan, at kailangan kong umasa sa sarili ko. Katulad ni Shanshan at Yingying, nabinyagan din sila ng digmaan at may kapangyarihan ng kaguluhan sa pamamagitan lamang ng pamamahagi ng marami maaari kang magbago at umunlad. Halos palagi kang nasa komportableng kalagayan. Ang mga labanan sa Earth ay naayos ko at ni Qingzhou, at ang mga labanan sa Great Wilderness ay inayos namin ni Xiaoro. Bagamat nakaranas ka ng ilang mga panganib, ngunit hindi talaga ito desperado. Kaya, lalo kang nagiging palpak at hindi na nagsusumikap, dahil wala kang nararamdamang krisis, at sinasayang mo ang iyong talento. Ako, nagsumikap din ako. Tsaka hindi naman sa humihingi ako ng tulong sayo. Nagmamadaling nakipagtalo si Xiao Ziner. Malamig nang umuso si Ye Fan, ang ganitong uri ng bagay ay nasa iyong subconscious mind. Kung hindi mo namamalayan na nararamdaman mo na may isang taong mapagkakatiwalaan mo, natural na mawawalan ka ng tensyon. Kung mayroon kang kapritsyo na tulad mo, sanayin mo lang ito, at pagkatapos ng ilang sandali, lalawak ka lang ng puwang. Kahit na talented ka at hindi ka mag-abala sa pag-ensayo, magsisiksik ka lang sa iyong mga paa, at hindi ito makakatulong sa iyo. Tumigil na sa pag-iyak si Xiao Ziner, ngunit galit na itinulak ang lalaki, hindi mo ako tinuturuan ng leksyon. Ano ang ipinagmamalaki mo? Hindi ba't maswerte ka at nalampasan mo ang ilang hirap bago ako nalampasan? Hindi ko lang ito sineryoso kanina. Pag nag-practice ako ng seryoso, sooner or later, susunugan ko yang puwet mo. Pinandilatan ni Xiao Ziner ang lalaki, pagkatapos ay inikot ang kanyang ulo at direktang sumisid sa malaking lawa. Si Feng Yan ay nagninangas sa ilalim ng lawa, ang tubig ng lawa ay sumangga ng husto, at ang singaw ng tubig ay napuno ng hangin. Pinipigilan ni Ye Fan ang ngiti sa kanyang puso, ngunit ang kanyang mukha ay napakadiin pa rin. Sabi, sa sobrang laki ng agwat, gusto mo pa ba akong abutin? Sa susunod na buhay. Sa ganyang sigaw, mas mabilis na sumanggaw ang tubig sa lawa. Puting liwanag ang kumikislap, at isang malabo na gabi ang lumitaw sa lawa. Kuya Ye Fan, anong problema, anong nangyari kay Sister Ziner? Naasar ka ba sa kanya? Naisip ni Ye Fan, mas mabuti pang magalit kaysa umiyak, gusto lang ng babaeng ito na maging kapanapanabik, kung hindi, madaling mag-isip ng sobra. Ayos lang, sure, hinahanap mo ba ako? Lumingon si Ye Fan. Oo, kahapon ibinigay ni na Sister Weiwei at Sister Zimo ang usapin sa pagsisimula ng mga disipulo sa akin. Tinipon ko lang ang lahat ng mga taong iyon, at ang mga disipulo na gustong sumamba sa ating Divine Sword Sect ay nagtipon na sa training ground. Ang lahat ay naghihintay para sa iyong sect leader, Your Excellency Sword God, upang makilala ang lahat. Bagamat imposible para sa iyo na direktang tanggapin ang iyong mga disipulo, kailangan mong bigyan sila ng pag-asa, alam na ang ating Divine Sword Sect ay talagang sekta ng Sword God, tama ba? Sabi ni Wu Ye. Tumango si Ye Fan, titingin lang siya, halika. Ang mga taong sumasamba sa sekta ay pawang isang grupo ng mga tao. Sa pagtingin sa lugar kung saan nagninangas pa rin ang apoy sa lawa, pinigil ni Ye Fan ang kanyang ngiti at bumalik sa Wanhua Valley kasama si Wu Yeshu. Kailan? Dumating siya sa training ground, nakita ni Ye Fan ang pagbaba, nagulat ako saglit. Ang daming tao.
Nakita ko na lang na kalahati ng training ground na kayang mag-accommodate ng 10,000 tao ay okupado na. Hindi bababa sa mayroong higit sa 5,000 mga tao. Sa mga taong ito, may matanda at bata, lalaki at babae. Sina Shu Lingshan at Feng Yaoying ay nasa oras din na ito. Naroon na siya, at nakatayo sa tabi niya ang malaking disipulong si Hua Xiaoluo. Si Molan at ang Four Flower Immortals ang namamahala, ngunit sila ay nakatayo sa likuran. Brother Ye Fan, minamaliit mo ang iyong impluensya, kahit na ang Odin Empire, sa sinaunang bahagi ng Muyuan, kakaunti ang nakakakilala sa iyo. Ngunit ang prestihiyo ng iyong Sword God ay kilalang kilala sa Heavenly Paradise, Dazheng, Wilderness, at maging sa kaharian ng Demon God. Hindi ko alam kung gaano karaming mga tao ang gustong sumamba sa iyo at pumunta dito na humahanga. Ang mga ito ay maingat na pinili ni na Sister Zemo at Sister Weiwei. Ang ilang mga taong may mahinang talento at hindi kilalang pinagmulan ay na-screen out, sabi ni Wu Ye. Naramdaman ni Ye Fan na dapat na napakaraming tao pagkatapos marinig ito, pagkatapos ng lahat, ang Excalibur sect ay na-publicize ng matagal. Okay, tingnan natin kung ano ang magagandang sidlangs doon. Nakangiting sabi ni Ye Fan. Nang makarating si Ye Fan sa mataas na platform, libu-libong mga mata sa audience ang lahat ay nakatutok kay Ye Fan. Chapter 2383 Entry Assessment. Nagkaroon ng maraming talakayan sa 2383. At tila maraming tao ang medyo nagulat nang makita ng personal ang Sword God. Pagkatapos ng lahat, bilang pinakamataas na powerhouse sa mundo, si Ye Fan ay tila napaka-ordinaryo, tulad ng isang maliit na kapatid sa tabi, nakatayo lamang sa entablado na may kalmadong mukha. Kung ikukumpara sa pangalan ng Sword God, na parang kulog, ito ay masyadong ordinaryo. Maging ang magiting na si Shu Lingshan ay mukhang mas kahanga-hanga kaysa kay Ye Fan. Okay, nandito na ako, oras na para magsimula, winagiway ni Ye Fan ang kanyang kamay. Nalilito ang mga babae, ngunit pinaalalahanan ni Molan sa mahinang boses, Sectmaster, kung paano ay assess ang mga taong ito na pumapasok sa apprenticeship, ngunit hilingin din sa Sectmaster na linawin ito. Noon lang nalaman ni Ye Fan na hindi iniisip ng mga babae kung paano sila i-screen, ngunit iniwan ang tanong sa kanya. Yun lang, kung nandito lang si Azazel, mas magaling siyang pumili ng mga taong ganito. Sumimangot si Ye Fan. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ni Ye Fan, hayaan silang tumayo ng hiwalay ayon sa kanilang sariling paglilinang. Matapos maipasa ang pagtuturo, ang mahigit 5,000 katao sa pinangyarihan ay agad na hinati sa ilang grupo mula kaliwa hanggang kanan ayon sa pundasyon, ang pagbuo ng elixir, ang paghubog ng espiritu, ang mahabang buhay, at ang duotian. Kung titingnan ito, higit sa kalahati ng mga tao sa ibaba ng gusali ng pundasyon ay pawang pumupunta rito upang magtanim. Halos 1,000 mga tao na bumuo ng mga table tasks, daan-daang mga tao na humubog ng mga espiritu, 12 ng mga tao na nabuhay para sa mahabang buhay, at higit sa 100 ng mga tao na nasa kaharian ng langit. Ang sitwasyong ito rin ang inaasahan ni Ye Fan. Kung tutuusin, mas mataas ang cultivation base, mas matanda ang pangkalahatang edad, at karamihan sa kanila ay mayroon ng dibisyon. Kahit na may sariling katayuan, hindi malamang na hilahin pababa ang mukha at itapon ang isa pang burol. Si Ye Fan ay hindi masyadong nag-alinlangan, at direktang hiniling sa karamihan ng mga tao sa ibaba ng pundasyon na huwag gamitin ang kanilang mga cultivation base. Nagsimula silang tumakbo patungo sa lambak ng ilog na 50 milya ang layo, at tumakbo pabalik bago maggabi. 100 milya pabalik-balik, para sa mga taong ito, halos walang pahinga sa pagitan. Sa daan, hayaan ang mga huwasiyan na mga siwa sa kanila, at sinumang maglakas loob na gamitin ang kanilang paglilinang ay direktang aalisin. Sa cultivation ng huwasiyan, madaling pangasiwaan ang mga low cultivation apprentice na ito. Bagamat marami sa mga apprentice ang naguguluhan, hindi na sila naglakas loob na magtanong, kaya't nakagat na lamang sila ng bala at tumakbo palabas ng Valley of Thousand Flowers. Asawa, masyado kang mahirap para sa kanila. Maaari mo pa ring i-exercise ang iyong pisikal na fitness. Bakit kailangan mong maging napaka-demanding sa simula pa? Medyo nalilito si Feng Yaoying. Ngumiti si Ye Fan, okay lang kung hindi sila makatakbo, ang susi ay depende sa kanilang determinasyon. Kung hindi sila physically fit, pero nag-aatubili pa rin silang umalis sa huli, bumalik para humingi ng apprenticeship, at bigyan sila ng parehong pagkakataon. Pagkatapos ay naunawaan ni Feng Yaoying at ngumiti. Tumango. Paano ang mga nasa itaas? Napakadali para sa kanila ang pagtakbo, tanong ni Shu Lingshan. Kinuha ni Ye Fan ang kanyang mobile phone at sinabing, magta-type ako ng test paper. Pumunta ka sa laboratorio ni Yunyao at i-print ito para sa akin. Ang mga taong ito. Gusto ko ng literary test. Tumawag ka na. Hindi ba magtatagal? Tanong ni Feng Yaoying. Nagkibit balikat si Ye Fan, kung ang mga taong ito ay naiinip o nagtatanong bago i-print ang test paper, lahat sila ay i-record, at ang mga puntos ay direktang ibabawas mamaya. Ang impatient ay likas. Isang kawalan. Hindi pinangarap ng mga apprentice na pagdating nila sa Divine Sword Sect para kumuha ng exam, ito pala ay kukuha ng exam paper.
Makalipas ang 2 oras, sa wakas ay naimprenta na ang maraming papel sa pagsusulit. Bumaba ang mga huwasiyan at nagsimulang mamigay ng mga test paper at panulat. Nakuha ng isang grupo ng mga apprentice ang mga papel, lahat ay may iba't ibang ekspresyon. Sa wakas, tumayo ang isang lalaking may Duotian cultivation base, nakasuot ng itim na leather armor na may 2 mahabang espada sa likod. Ang iyong kamahalan na Sword God. Ako si Sima Rufeng mula sa Sima family ng Donglingtian, at ako ay isang cultivator ng espada. Bagamat mayroon akong mataas na cultivation base, hinahangaan ko ang inyong kamahalan, at sinadya kong pumunta rito upang matuto ng swordsmanship kasama ng inyong kamahalan na Sword God. Ngunit hindi pa natatasan ng inyong kamahalan ang aming cultivation base at kakayahan, ngunit sa halip ay hiniling sa amin na gawin itong hindi maintindihang papel, at gusto kong malaman ang dahilan sa ibaba. Maraming nagsasaka ng mahabang buhay at tagumpay ay nagpakita rin ng ilang kawalang kasiyahan. Nadama nila na wala itong kinalaman sa paglilinang. Presumptuous. Ano ang iniisip ng ulo, maaari mo bang tanungin ito ng kusa? Malakas na saway ni Qinghe. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na hindi siya dapat maging masyadong malupit, at nakangiting sinabi, kung marunong kang magbasa, gawin mo ang iyong mga papeles. Kung ayaw mong gumawa ng mga papeles, pagkatapos ay umalis ka na. Napakasimple din ng ideya ni Ye Fan. Papel lang ito, at kailangan kong itanong ito at iyon. Kung talagang mahirap para sa sekta na magkaroon ng mas maraming problema, hindi ba't mas maraming tanong? Nang makitang ang isang grupo ng mga tao ay nagsimulang magkasalikop, muling sinabi ni Ye Fan, bukod pa rito, anuman ang katayuan mo sa labas, kapag pumasok ka rito, lahat kayo ay mga disipulo ng unang henerasyon ng Divine Sword Sect. Ano? Ibig sabihin, naghihintay akong maging kapareho ng henerasyon ng mga taong iyon. Sumabog agad ang mga monghe sa kaharian ng Duotian at Longevity. Malinaw, para sa kanila, hindi katanggap-tanggap para sa kanila na maging mga disipulo ng parehong henerasyon kasama si Jiedan, o kahit na ang mga nasa ilalim ng pundasyon. Sumimangot si Ye Fan. Ulo, direktang kumalat ang pamimilit sa layunin ng espada. Sa isang instant, lahat ng tao sa audience ay baliw na nanginginig, na parabang isang apoy ay nilipol ng mga ice cubes. Noon lamang napagtanto ng lahat na nasa harapan nila ang mga nangungunang powerhouse sa prehistoric na kagubatan. Ang mga ito ay ordinaryo, ngunit ang kanilang lakas ay sapat na upang patayin silang lahat sa isang iglap. Isang pares ng mata ang nagpakita ng takot. Nang makitang tapat ang mga tao, kumaway si Ye Fan kay Hua Xiaoluo sa likod niya, Xiaoluo, halika rito. Nang marinig ito ni Hua Xiaoluo, tumakbo siya sa gilid ni Ye Fan, itinaas ang kanyang ulo at nagtanong, Guro. Ano ang iyong mga order? Sa harap ng napakaraming estranghero, namula si Hua Xiaoluo at mahiyain. Sinabi ni Ye Fan sa mga tao, siya ay si Hua Xiaoluo, ang aking panganay na disipulo. Hindi ko tatanggapin ang sinuman sa inyo bilang mga disipulo ng direkta, ngunit kung sinuman sa inyo ang maaaring tumayo at opisyal na sumama sa akin. Tapos ang bata sa tabi ko, ay ang senior mong kapatid. Sa lalong madaling panahon. Lumabas ang mga salitang ito, muling nagpakita ng hindi katanggap-tanggap na ekspresyon sa kanilang mga mukha ang isang grupo ng mga monghe na kakatahimik lang. Lalo na ang Duotian Realm, at ilang nakatatandang monghe, ay humiling sa kanila na maging handa na tawagan ang isang batang babae na, senior sister, talagang nangangailangan ito ng maraming determinasyon. Tiniis ni Hua Xiaoluo ang kanyang kaba at hinarap ang lahat, pakiramdam na hindi niya mapahiya ang kanyang guro. Kahit na nasa ilalim ka ng sekta ng Escrimador, kung gusto mong tawagin ko ang ganyang babaeng dilaw na buhok na senior sister, patawarin mo ako. Sumuko ang isang cultivator ng Duotian at iniwan ang mga papel at umalis. Nakakatawa. Umalis din ang ilan pang magsasaka na nanalo sa langit at mahabang buhay. Hindi nagtagal, mas marami pang magsasaka na piniling umalis. Ang ilan sa kanila ay talagang hindi maitago ang kanilang mga mukha, at ang ilan sa kanila ay nakarinig na hindi sila maaaring sumamba ng direkta. Matapos makapasok sa tarangkahan ng Escrimador, wala ng fighting spirit. Kung tutuusin, gusto lang ng maraming tao na gamitin ang pangalan ng tarangkahan ng Escrimador para tumaas ang kanilang katayuan, hindi lamang para sa pagsasanay ng espada. Hindi nagtagal, mahigit 100 tao sa kaharian, 4 na lang ang natitira, bukod sa 2 babae at isang lalaki na napakatahimik, nandoon pa talaga si Sima Rufeng na nagtanong kanina. Hindi ka ba pupunta? Nagulat si Ye Fan. Kabanata 2384 na may pag-aalaga. 2384. Sumimangot si Sima Rufeng at sinabing, bagaman hindi ko maintindihan ang intensyon ng inyong kamahalan na Sword God sa ngayon, ngunit hanggat maaari kang matuto ng mas advanced na swordsmanship, ang mga ito ay katanggap-tanggap. Ngumiti si Ye Fan at tumigil sa pagsasalita ng walang kaparirikan. Simulan ang paggawa ng mga pagsusulit. Ang mga tanong sa papel na ito ay walang kinalaman sa cultivation, bagkus ay talagang mga tanong na sumusubok sa psikolohikal na kalagayan at pananaw ng mga tao sa buhay. Sa pananaw ni Ye Fan, halos pareho ang talento. Malaking bagay ang maging isang ordinaryong alagad sa sekta. Gayunpaman, palaging may isang lugar upang maging kapaki-pakinabang.
Gayunpaman, kung ang ilang mga tao ay may matinding personalidad at may mga problema sa kanilang mga iniisip, tiyak na sila ay magiging mga itim na tupa kung mananatili sila sa pintuan. Bagamat ang ilang mga tao ay maaaring napakatalino, kung hindi sila mahilig makisama, makakasama lamang nila ang buong sekta. Ang mga tanong na ito ay tila napakasimpleng mga tanong, ngunit ang mga ito ay tumutukoy sa tunay na kaisipan ng ilang tao. Walang psikolohiya sa mundong ito, at hindi iniisip ni Yefan na susuriin ng mga taong ito ang kahulugan sa likod ng mga tanong na ito. Kinagabihan, isang kapat lang ng mga runner ang bumalik. Ayon sa mga paglalarawan ni Molan at ng iba pa, karamihan sa mga kalahok ay hindi nakatiis na sumuko sa kalagitnaan, habang maraming tao ang umalis bilang pagsunod pagkatapos na panuurin ang iba na umalis. Mayroon ding mahigit 100 tao. Bagamat hindi makasabay ang kanilang pisikal na lakas, hindi sila bumalik sa Valley of Thousand Flowers hanggang sa malaking gabi, humihiling na bigyan sila ng isa pang pagkakataon. Inaasahan na ito ni Yefan, at gumugol ng isang gabi sa pag-repaso sa lahat ng mga papeles sa pagsusulit. Kinabukasan, inihayag ni Yefan ang lahat ng kwalipikadong listahan. Sa orihinal na 5,000 apprentice, mayroon lamang si Marufeng at iba pang 4 na duotian, higit sa 20 longevity, higit sa 100 sculptor, at higit sa 800 cultivator na nakabuo ng mga table tasks at mas mababa. May kabuuang halos 1,000 tao ang opisyal na naging unang henerasyong mga disipulo ng Divine Sword Sect. Gayunpaman, ang Wanhua Valley ay isang lugar para sa pagtatanim ng mga espiritual na bulaklak, at hindi ito angkop para sa napakaraming tao na tirahan ng sabay-sabay. Bukod dito, si Yefan at ang kanyang mga babae ay nanirahan sa Sword God Click, at hindi sila komportable kapag nakatagpo sila ng napakaraming mga disipulo sa loob at labas. Inutusan ni Yefan na ang mga magsasaka sa ibaba ng Changsheng ay hatiin sa 2 grupo, ang isang bahagi ay papunta sa Jingguangtian at ang isa ay papunta sa Daxian. Bagamat sinabing kakatatag pa lang ng Excalibur Sect, binibilang ang umiiral na Huasian, ang bilang ng mga tao ay biglang naging isa sa pinakamaraming sekta sa buong kuweba. Natutuwa rin si Yefan na mayroon siyang 3 o 4 na piraso ng lupa, kung hindi ay walang lugar na mapaglagyan ng mga disipulong ito. Tungkol naman sa pre-teaching at training, iniwan ito ni Yefan kina Wu Yeshu at Xu Lingshan. Ang lakas ng 2 babae ay ganap na may kakayahan, at mayroon din silang pundasyon ng pagsasanay sa militar. Ang paglilinang ng mga monghe ay maaari ding gawin alinsunod sa mga pamamaraan ng pagsasanay ng mga espesyal na puwersa, ngunit ang nilalaman ng pagsasanay ay iba. Ang layunin ni Yefan ay bumuo ng isang parang hukbong cultivator unit, na may mahigpit na disiplina at kakayahang magkaisa at makipagtulungan. Kung talagang gusto mong harapin ang pagsalakay ng masasamang espiritu sa hinaharap, kung gayon ang pagtutulungan ng magkakasama ay lalong mahalaga. Ang kultura ng sekta ng Divine Sword Sect ay unti-unting linangin sa paglaki ng unang henerasyon ng mga disipulo. Si Yefan mismo ay pumili ng ilang pamamaraan ng paglilinang, at hayaan ang mga disipulong ito na pumili ng mga angkop at isagawa ang mga ito. Ang simula ng lahat ay mahirap, kung paano sanayin ang mga disipulong ito, kung paano ipatupad ang sistema ng gantimpala at parusa, dapat nating sundin ang hakbang-hakbang. Matapos makipag-usap sa mga babae, naglaan ng oras si Yefan para hanapin ang mahigit 100 ng mga disipulo ng Duotian at Changsheng Realm na nanatili sa Wanhua Valley. Bagamat hindi sumang-ayon si Yefan na direktang tanggapin ang mga disipulo, ang mga taong ito talaga ang pinakamabilis na maging kapangyarihang panlaban ng sekta, kaya siya mismo ang nagbigay ng ilang mga payo. Ang 4 na Duotian cultivator na ito, bukod kay si Marufeng, na nagmula sa isang pamilya ng mga cultivator sa Dangshan Feudi, ang 3 pa ay talagang may kinalaman sa kanya. Ang isang babaeng nagngangalang Luo Li ay inapo ng pamilya Luo, ngunit dahil sa kalaban niya ang pangunahing pamilya, hindi siya kailanman sineseryoso, kaya pinatay ni Yefan ang ninuno ng pamilya Luo, na labis na nagpaginhawa sa batang babae. Ang isang taciturn na lalaki na nagngangalang Anyi ay isang ulila at mamamatay tao na kinuha ni Huaximan. Dahil sa kaguluhan sa Huaximan, tumakbo siya palabas at walang magawa, kaya pinili niyang sambahin ang Divine Sword Sect. Ang isa pang babae na nagngangalang Yao Rouyen ay isang babaeng magsasaka mula sa pamilyang Yao ng pamilya ni Shenlang. Nag-apprentice siya dahil sumamba siya sa Diyos ng Espada ng parehong angkan. Sa katunayan, silang 4 ay nasa edad 40, ngunit sa harap ni Hua Xiaoluo, magalang pa rin silang tinatawag na Senior Sister. Sa kanilang pangunguna, ang ibang mga monghe sa larangan ng mahabang buhay ay natural na walang masasabi. Matapos turuan ni Yefan, ang mga taong ito ay agad na nakakuha ng maraming insight sa kanilang cultivation. Napakapalad din ng lahat na pinilit nilang manatili, at ang kanilang pakiramdam na kabilang sa Divine Sword Sect ay biglang naging mas malakas. Sa partikular, nalaman ng maraming tao sa bandang huli na sina Jiu Jiangxian at Dan Sheng ay mga guest minister din sa pinto, at agad silang namangha. Sa sekta, mayroong isang grupo ng mga disipulo na nagsisikap na maglinang, at ang kapaligiran ng paglilinang ay naging mas malakas. Nalaman ni Yefan na hindi lang si Xiao Ziner ang nag-iisip tungkol sa pagsasanay araw-araw, ngunit maging sina Ning Zimo, Ling Yue at iba pang kababaihan ay naghahanap din ng mga tagumpay.
Sa kabaligtaran, si Su Qingzhou ay hindi nagmamadali, at tila itinuon ng halos lahat ng kanyang enerhiya sa pamamahala sa Divine Sword Sect. Si Su Qingzhou ay bumuo din ng isang serye ng mga sistema ng pagtatasa na nagpapahintulot sa mga disipulo na regular na magsubok. Kung gumawa sila ng makabuluhang pag-unlad, magbibigay sila ng mga gantimpala sa promosyon. Kahit na makahanap ka ng mga espiritual na hayop at espiritual na materyales para sa sekta, at mag-recruit ng mga makapangyarihang bisita, maaari kang makakuha ng kaukulang mga gantimpala. Sa kanila, sapat na ang Pill Saint Spirit Pill para makaakit ng mga tao, hindi pa banggitin ang Spirit Tool Level Flying Sword na ipinagkaloob ng Sword God, na ginagawang puno ng motibasyon ang mga disipulong ito. Naramdaman ni Ye Fan na ginawa ng babae ang isang cultivation sect sa isang kumpanya, na parang sinusuri nila ang performance. Gayunpaman, ito rin ang gustong makita ni Ye Fan, at mabilis na ipinasa ang mga panuntunang ito. Ang mga bagong sistemang ito ay nagpatigil sa kapmo at nagpagamot muna, na tahimik na nanunood, sariwa na sariwa, at napabuntong hininga pa sa emosyon, saan ito nanggaling sa isang kakaibang ideya. Nang makita iyon, halos oras na upang pumunta sa Beutian upang suriin ang mga sinaunang guho. Sa sandaling ito, ang Beast Saint Breton, ang Ghost Saint Zhongyi, ang Shadowless Sword na si Saint Senying, at tatlong Holy Realm powerhouses na may magandang relasyon kay Ye Fan, ay biglang dumating upang bisitahin. Maaaring hulaan ni Ye Fan na silang tatlo ay dumating para sa mga sinaunang guho, kaya natanggap nila ito sa Sword God Tech. Haha, Your Excellency Sword God, narinig ko kamakailan na ang iyong Divine Sword Sect ay may malaking bilang ng mga talento sa internet. Sa pagkakataong ito ay naging isa sa pinakamaraming sekta sa mundo. Congrats, manghihingi kaming tatlo ng maiinom. Uminom. Nakangiting sabi ng magulo na si Sen Ying at may hawak na pitchel. Sa prestihiyo ng inyong kamahalan na Sword God sa Hongwang ngayon, normal na para sa libu-libong mga disipulo ang mag-apprentice, ngunit natatakot ako na kakaunti ang tunay na makakapasok sa mga mata ng kanyang kamahalan na Sword God. Bulong ni Zhongyi. Sanay na rin si Ye Fan sa bilis ng pagsasalita ng matandang ito, at nakangiting sinabi, maraming tao, ngunit karamihan sa kanila ay may mababang cultivation base. Lahat kasi sila ay bagong kakilala. Kung may mga angkop na alagad, makikita natin mamaya. Kayong tatlo halika rito, hindi ba kayo dapat mag-alala sa pagtanggap ng mga apprentice ng aking sekta? Tumawa si Breton, hindi lihim na nagsasalita ang mga Ming, bagaman matagal na nating hindi kilala ang Sword God, ngunit dapat makita ng inyong kamahalan na pareho tayong hindi ito isang masamang kontrabida. Sa pagkakataong ito ang mga sinaunang guho sa gilid ng Beutian ay napakalaki, at dapat mayroong magandang pagkakataon na makahanap ng ilang banal na mga labi. Bagamat natalo ng inyong kamahalan na Sword God ang Heavenly Star God General, ang kanyang lakas ay walang kapantay sa mundo, ngunit ang mga sinaunang guho ay mapanganib at hindi mahuhulaan. Doon. Lilito din ang iba't ibang mga nakatagong Panginoon ng banal na kaharian. Kahit na makapangyarihan ka, natatakot ako na mahirap maging foolproof. Nais naming anyayahan ang inyong kamahalan na Sword God na sumali sa amin sa isang team. May pag-aalaga. Ano sa tingin mo? Kabanata 2385 Magic Crystal Mine. 2385. Nakaramdam si Ye Fan ng tambol sa kanyang puso, kung ayaw niyang malaman ang katotohanan ng masasamang espiritu, talagang ayaw niyang pumasok sa anumang sinaunang guho. Ang kanyang paglilinang, sa simula pa lamang, ay hindi masyadong umaasa sa mga sandatang mahika at sandata. Nasiyahan na siya sa pagkakaroon ng Sword God Ring, at naramdaman ni Ye Fan na hindi katumbas ng halaga ang tumuntong sa isang mapanganib na sitwasyon para sa mga panlabas na bagay na iyon. Kung tutusin, kailangan pa niyang alagaan ang mga babaeng nakapaligid sa kanya. Kapag pupunta sa mga sinaunang guho sa pagkakataong ito, dadalhin din ni Ye Fan ang mga babae at papasukin sila sa ring. Una, nag-aalala siyang iwan sila sa labas, at pangalawa, hindi siya hahayaan ng mga babae na mag-isa. Ang sinaunang pagkasira na ito ay maaaring mawala ng mahabang panahon, at magkakaroon ng maraming mga variable. Bagaman may tiwala siya sa kanyang lakas, wala siyang sapat na karanasan sa paglalakbay sa ilang, at hindi niya naiintindihan ang maraming bagay. Kung magkakasama ang tatlong lumang ilog at lawa, talagang magiging mas matulungin ito. Ang tatlong ito ay may magandang relasyon kay Jiu Jiangxian, at si Bei Moing ay isang taong tumutupad sa kanyang salita at matuwid, na nagpapakita na ang tatlong karakter na ito ay hindi masama, ngunit maaari silang maniwala. Pawang mga makapangyarihang tao ang tatlo. Gayunpaman, kung nakakita ka ng isang bagay na sagrado, kanino mo ito dapat ibigay? Tanong ni Ye Fan. Sa katunayan, hindi siya masyadong interesado sa mga sagradong bagay, ngunit kung may magagandang bagay, nais niyang maghanap ng para sa mga kababaihan. Ang iyong kamahalan na Sword God, napag-usapan na namin ang puntong ito bago pumunta rito. Hanggat nakikita ito ng inyong kamahalan Sword God, hinding-hindi kami lalaban. Kung ano lang ang ayaw ng kamahalan, kung hindi mo kailangan, tayong tatlo na mismo ang mamimigay, ani Breton. Haha, Beast Saint, tapos ka na. Tayong tatlo ay hindi makakalaban ng inyong kamahalan na Sword God. Haha, walang pakialam si Senying. Iyong kamahalan na Sword God, makatitiyak ka na lubos ka naming mapagkakatiwalaan.
Kung tutuusin, ayon sa iyong lakas, maaari mong ganap na palitan ang Asgard at duminahin ang Heavenly Paradise, ngunit hindi mo ito ginawa upang ipakita na hindi ka isang sakam na tao. Sabi ni Zhongyi sa mahinang boses. Napangiti si Ye Fan, mukhang pabaya silang tatlo, pero kung tutuusin, lahat sila ay mga taong sikat sa daan-daang taon, kaya tumpak pa rin sila. Sa katunayan, kung makakita siya ng ilang mga sagradong bagay na hindi niya talaga kailangan at ng mga babae, hindi patutol si Ye Fan na ibigay ito sa kanila. Dahil malaki ang tiwala sa akin yung tatlo, tapos na. Pagdating ng panahon, makikita kayo ni Beutian. Tuwang-tuwa ang tatlong santo nang marinig nila ito. Haha, pagkatapos ay hanapin natin sina Brother Cop at Yao Hulo. Kung handa silang pumunta, maganda iyon. Oo, hindi na kailangang banggitin ang lakas ni Brother Cop. Tulong. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, kaya hinayaan niya sila. Bilang resulta, parehong tumanggi sina Beng Otang at Yao Weixian. Nakuha na ni Cop Moing ang sagradong berdeng snake sword sa kanyang mga unang taon, at hindi na niya kailangan ng marami, kaya hindi na niya binalak na pumunta muli sa maputik na tubig. Kung tungkol sa gamot muna, hindi siya magaling makipaglaban, at ayaw niyang magpakita ng mukha at kainin ng mataba. Gayunpaman, partikular na sabik si Yao Weixian na makakuha ng Holy Relic Level Alchemy Furnace. Sa pangkalahatan, ang mga banal na labi na iniwan ng mga sinaunang sibilisasyon ay mga bihirang kayamanan, at tiyak na magiging mas mahusay ang mga ito kaysa sa kasalukuyang Alchemy Furnace. Sa makatuwid, unang umasa si Yao Wei na ang ilang mga tao na makakahanap ng Alchemy Furnace ay magpapadala nito sa kanya, at ang gantimpala ay natural na napakayaman. Nang umalis si San Sheng, dinala sila ni Ye Fan sa Taniguchi. Bago umalis, biglang may naalala si Sen Ying, suminok at nagsabi, nga pala, kamahalan na Sword God, dahil sa pagkakataong ito ang mga sinaunang guho ay lumitaw sa junction ng Cave Heaven Paradise at ng Ancient Demon Abyss. Narinig ko yun sa Ancient Demon Abyss. Ang isang malaking bilang ng mga demonyo sa gang ay naghahanda na. Ang mga lalaking iyon ay pawang mga baliw, at lahat sila ay nagsasanay ng mahika. Sa mga tuntunin ng paglilinang, ito ay hindi kinakailangang mataas, ngunit mayroong lahat ng mga uri ng mga demonyo at mga pamamaraan ng mahika, napakarami upang banggitin. Maraming mga tao na maraming beses na mas mahirap pakitunguhan kaysa kay Ying Herbie na pinatay mo. Kung si Ying He ay hindi naging isang Seven Lights Envoy, malamang na hindi siya makakakuha ng malaking benepisyo doon, hindi pa banggitin na si Ye Xiaomen ay inookupahan ng pinakamalaking piraso ng Magic Crystal Ore Field noon. Sinasabing pagkatapos ng kamatayan ni Ying He, ang mga die-hard loyalists ng kanyang Ye Xiaomen ay kinuha ang Magic Crystal Mine at sumilong sa ilalim ng isa pang malaking pinto ng demonyo. Sa oras na iyon, maaaring mayroong isang demonyo ng sinaunang Muyuan, upang masiyahan ang Panginoon ng lungsod, maging isang pitong Yao Messenger, at gumawa ng inisyatiba upang maghiganti para kay Ying He. Sa makatuwid, pinakamainam para sa inyong kamahalan na Sword God na magpadala ng isang tao upang magtanong tungkol sa balita ng sinaunang Muyuan bago pumunta doon, upang maiwasan itong mangyari. Kakaibang nakinig si Ye Fan at nagtaka, ang mahiwagang minahan ng kristal. Ikaw Xiaomen. Ano ito? Ipinaliwanag ni Brayton, ang Magic Crystal Ore ay ang mineral na natuklasan ni Hong Huang sa ngayon at may pinakamahusay na panlaban sa kapangyarihan ng kaguluhan. Ang ganitong uri ng mineral ay halos nag-aalis ng lahat ng uri ng magulong kapangyarihan, at ito ay hindi gaanong lumalaban sa mental na kapangyarihan. Maaari ka lamang gumamit ng brute force para sa pagmimina, dahil ang pag-atake sa Magic Crystal Ore na may totoong enerhiya ay walang epekto. Bagaman ang mahiwagang kristal ay maaaring labanan ang kapangyarihan ng kaguluhan, nangangahulugan din ito na hindi nito maipasok ang kapangyarihan ng tunay na diwa at kaguluhan, kaya hindi ito maaaring gamitin bilang sandata, ngunit bilang sandata. Ngunit ang mineral na ito ay hindi matigas, hindi ito kasing lakas ng ordinaryong bakal, at madaling masira kapag gumagawa ng baluti. Kaya sa pangkalahatan, ito ay isang uri ng mineral na tila mahiwagang, ngunit ito ay talagang walang lasa. May ganoon ba? Sinabi ni Ye Fan nang hindi inaasahan, hindi ba ito magagamit upang labanan ang parusa ng Chaos God? Kagalang-galang na Sword God, masyado kang nag-iisip tungkol dito, nakangiting sabi ni Sen Ying, hindi pa banggitin na ang Chaos God Punishment ay may makapangyarihang mental chaos power, at ang God Punishment ay isang uri ng pagsubok para sa rurok ng banal na espiritu. Kung ang parusa ng Diyos ay hindi talaga nahuhulog sa katawan at walang tunay na pangunawa, kung gayon paanong tunay na mauunawaan ng isang tao ang Great Chaos daw at aakyat sa itaas na kaharian? Bumulong si Ye Fan sa kanyang puso na siya ay pinarusahan ng Diyos, at wala siyang napagtanto, lalo pa ang pag-akyat. Gayunpaman, kahit na ang Magic Crystal Mine ay mukhang medyo walang lasa, ang City of Innocence ay palaging in demand. Ang trabaho ni Ying He sa sinaunang Muyuan ay ang minahan ng Magic Crystal Mine at ipadala ito sa City of Innocence sa regular na batayan. Tulad ng mga santo ng bulaklak na regular na nagpapadala ng mga espiritong bulaklak at mga damo ng espiritu, ang kanilang Seven Luminaries Messenger ay may sariling mga misyon. Kaya lang kailangan ng City Lord ang Magic Crystal Mine, hindi pa natin alam, Brayton said.
May bagong narinig si Yefan, ngunit hindi niya maintindihan ang mga bagay na ito sa ngayon, kaya't tumanggaw na lamang siya upang ipahiwatig na isinulat niya ito. Sa susunod na mga araw, ang Divine Sword Sect ay nasa tamang landas. Itinuro ni Yefan kay Hua Xiaoluo ang ilan sa mga karanasan, ilang mas malalim na eskrimador, at mga pamamaraan ng paglilinang, at bumuo ng isang pangmatagalang plano sa paglilinang para sa pinakamatandang disipulong ito. Kasabay nito, ang plano sa pag-deploy ng network ni Chu Yunyao ay nagpapatuloy din sa maayos na paraan. Nakahanap si Feng Yaoying ng isang mensahero mula sa God Court sa Heavenly Paradise at nagsulat ng isang liham na humihiling sa kanya na ibalik muna ito sa God Court. Pagkatapos ng lahat, hindi sila makakabalik sa Odin hanggang mamaya, kaya sabihin ng maaga sa kanila ni Ayer upang maiwasan ang labis na pag-aalala. Before I knew it, it was already the day before I set off for Beutian. Kinaumagahan, bumangon si Yefan mula sa kama at tumingin kay Ning Zimo at Feng Yaoying sa tabi niya. Nagkaroon siya ng nakatulala na ilusyon, na parabang nasa panahon pa siya ni Huahai. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan ni Yefan na sa labas ng Sword God Kick, may isang pamilyar ngunit medyo kakaibang pamimilit na biglang lumapit. Si Yefan ay mukhang masaya, mabilis na nagsuot ng kanyang damit, at tumakbo palabas. Munting Jin. Malinaw na napansin ni Yefan na ito ay hininga ng isang matako na ahas. Iniisip ko ang dati kong kaibigan, kailan ako makaka-recover, at napakagandang bumalik sa ganitong oras. Kabanata 2386 na Tuogo. 2386 na natigilan si Yefan nang makalabas siya ng bahay. Ang isang dragon na may gintong pulang kaliskis, na sumasalamin sa ningning ng mga hiyas, ay 7 o 8 metro ang haba. Gayunpaman, sa likod ni Xiao Jin, mayroon talagang isang purple gold little unicorn na nakatayo. Iyon ang maliit na unicorn na kumain ng dragon crystal grass at nag-evolve ng katangian ng tubig. Paano ito makakasama? Guru. Nang makita si Yefan na papalabas ng bahay, tuwang-tuwa na lumipad si Xiao Jin. Ang katawan na 7 o 8 metro ang haba ay mabilis na lumiit, naging isang maliit na dragon na may maiikling braso. Ang maliit na unicorn sa kanyang likod ay tumapak sa ere ng biglang, at bumagsak sa lupa na may kasamang sandalan. Ngunit sa kabutihang palad, ang katawan ng banal na hayop ay matibay, at inalog nito ang katawan nito, pagkatapos ay tumakbo sa gilid ni Yefan, at hinimas ang mga binti ni Yefan. Malinaw, naaalala pa rin ng maliit na unicorn ang taong nagbigay dito ng dragon crystal na damo upang kainin. Dinampot ni Yefan ang maliit na unicorn sa lupa gamit ang isang kamay, hinaplos ang kaliskis ng dragon ni Xiao Jin gamit ang kabilang kamay, at nakangiting sinabi, ano ang sitwasyon, bakit mo dinala ang batang ito? Ang lason ng apoy sa iyong katawan ay nalutas na. Ang pressure. Siya ay naging mas malakas, at ang kanyang paglilinang ay nasira. Nagpakita ng malungkot na ekspresyon si Xiao Jin at sinabing, Guro, namatay ang matandang Wu Lin para protektahan ang batang ito. Ano? Natigilan si Yefan. Ano ang nangyayari? Agad namang nagkwento muli si Xiao Jin. Isang buwan lang pala ang nakalipas, isang malaking bilang ng mga halimaw ang lumitaw malapit sa Tribong Mermaid. Ang mga halimaw na ito ay patuloy na lumilipat patungo sa Great Desolate Continent mula sa malayong lugar ng dagat, at tila nakatagpo sila ng isang bagay na lubhang nakakatakot. Ang isang malaking bilang ng mga bahay ng tribo ng Sirena ay nawasak, at maaari lamang silang magtago sa mga tagong kuweba. Tungkol sa lokasyon ng Wolin, naisip ko na ito ay mas ligtas, ngunit sino ang mag-aakala na ang ilang halimaw na biglang lumitaw ay hindi natatakot sa lava, at direktang nakalusot sa kuweba ni Wolin. Ang mga halimaw na iyon ay pawang kapangyarihan ng kaguluhan. Kung makakita ka ng anumang buhay na bagay, papatayin mo sila. Bagamat pareho kaming nakapatay ni Lao Walan ng maraming maliliit, ang Yun Songhe na natagpuan mo, Master, ay nakatulong din ng malaki sa paglutas. Ngunit, napakaraming halimaw, ang ilan sa kanila ay napakalaki, at hindi natin sila mahawakan, natigilan si Yefan, at mabilis na nagtanong, sigurado ka ba? Ang bagay na iyon ay ang lahat ng kapangyarihan ng kaguluhan. Oo, Guru. Hindi pa ako nakakita ng ganoong nakakatakot na bagay. Wala akong kaluluwa, pumatay lang ako ng ganito. Ang mga banal na hayop sa Sodom na mas malakas kaysa sa Firelin ay lahat tumatakas doon. Ngayon ay malamang na wala na ang Sodom continent. Wala nang maraming buhay na nilalang na natitira, at ang mga halimaw na iyon sa Sodoma ay hindi alam kung gaano katagal ang pagpasok ng mga halimaw sa isang kontinente. Sa kanyang noo, masasamang espiritu. Masasamang espiritu na naman. Hindi kaya ang lugar kung saan sumabog ang masasamang espiritu ay hindi lamang ang Odin Empire. Hindi kaya may mga sinaunang guro sa kontinente ng Sodoma. Ito ba ay masyadong mag-aatubili? Kami ay kinubkob ng ilang halimaw. Ang matandang Wallen ay matagal nang nakikipaglaban, pinuprotektahan ang maliit na lalaki, at siya ay malubhang nasugatan at hindi makaalis. Hiniling nito sa akin na dalhin ang maliit na lalaki at pumunta para hanapin ang may-ari, umaasang maaalagaan ng may-ari ang anak nito.
Ginamutan lang ako nito, at salamat dito, nag-evolve na ako mula sa isang dragon na baha hanggang sa isang dragon ng apoy, at hindi pa ako nakakarating para bigyan ito ng masarap na pagkain para pasalamatan ito, nalungkot si Xiao Jin kaya umiyak siya, ngunit siya ay bata pa. Tila napaka-ignorant ni Kirin tungkol sa pag-alis ng kanyang ina. Nakita ni Ye Fan ang lakas ni Wo Lin, at hindi niya maiwasang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mapangwasak na kapangyarihan ng masasamang espiritu. Paano ang tribo ng Merman, si Yun Songhe at ang kanyang asawa? Tanong ni Ye Fan. Yun Songhe is not bad. I originally asked him to come back with him. Sabi niya tutulungan niya ang Merman tribe at lilipat sa mas ligtas na lugar. Hiniling niya rin na magdala ako ng sulat sa iyo. Kung tumira ang tribo ng Merman, makikipag-ugnayan siya sa iyo, sabi ni Xiao Jin. Napabuntong hininga si Ye Fan, magandang bagay na pinuprotektahan ni Yun Songhe ang tribo ng Merman. Ang kanyang gluttonous bloodline talent ay maaaring lumamon sa isang bahagi ng kapangyarihan ng kaguluhan. Para sa kanya, hanggat hindi masyadong delikado, dapat ay makakaligtas siya. Guro, alam mo ba kung ano ang halimaw na iyon? Tanong ni Xiao Jin. Sinabi ni Ye Fan, pinaplano kong imbestigahan ang bagay na ito, ngunit hindi ko inaasahan na magkakaroon din ng isang bagay sa kontinente ng Sedoma. Nagkwento si Ye Fan tungkol sa nangyari kamakailan, at agad na pinatakot si Xiao Jin. Guro, ang pinaka-nakakatakot sa mga masasamang espiritu ay ang patuloy na pag-agos ng mga ito, at hindi mo sila mapapatay kahit anong mangyari. Guro, dapat kang mag-ingat sa pagpunta mo sa mga sinaunang guho. Sabi ni Xiao Jin. Nagtaas ng kilay si Ye Fan, bakit, hindi ka ba sumama sa akin? Guro, ako. Kagagaling ko lang sa aking malubhang pinsala. Ikaw na sakam na ahas. Isa kang apoy na dragon, at ikaw ay kasing tapang ng isang uod. Hinawakan ni Ye Fan ang leeg ni Xiao Jin at inabot at tinapik ang gripo ng ilang beses. Umiyak si Xiao Jin, Guro. Guro, huminto sa pakikipaglaban. Hindi ba ako makakapunta? Wuho. Alam ko kung anong mga sinaunang guho ang pupuntahan ko, iniwan ko ang maliit na lalaki at tumakas. Medyo tinakot ni Lingzhen si Xiao Jin. Kung makatagpo ka ng masamang espiritu, magtago ka na lang sa ring. Natatakot ako na mapatay ka ng kaaway ko kapag nasa labas ka. Hindi mo ba alam ang mabuting puso? Napangiti si Xiao Jin nang marinig niya ito, matalino at martial si Master, syempre hindi mo ito kailangan. Ang maliit kong dragon ay nasa labanan, hehe. Sa pagtingin sa masamang ngiti ng murang dragon na ito, biglang nakaramdam si Ye Fan, bakit pakiramdam niya na mas mataas ang antas ng pagtatanim, mas magnanakaw ang taong ito. Hindi nagtagal at natuklasan ng mga babae na bumalik na si Xiao Jin. Nang makitang ang mga kaliski sa katawan ni Xiao Jin ay parang gininto ang pulang hiyas, mahal na mahal ito ng mga babae. At nang makita ang purple gold na maliliit na unicorn, niyakap nila ang bawat isa sa kanila at hindi nila ito may baba. Niyakap ni Wuyek ang maliit na lalaki at kinamot ang tiyan ng maliit na kabayong may sungay, na naging sanhi ng pangangati ng maliit na kabayong may sungay, at ang apat na matitipunong maliliit na mataba na mga binti ay sumipa sa kaguluhan. Talagang unicorn ito, at masyadong advanced ang kulay. Ang cute ng malalaking mata. Bakit parang mas cute ka kaysa sa glutinous rice balls? Ang tangyuan ay itim at puti, ang maliit na unicorn na ito ay kulay ube at ginto, mukhang napakaranggalya. Asawa, ano ang pangalan ng maliit na unicorn na ito? Tanong ni Feng Yaoying. Ye Fan, sa mahabang panahon, hindi ko alam. Hindi sinabi ng kanyang ina. Kung gayon asawa, bigyan ito ng pangalan, udyok ni Ning Zimo. Niyakap ni Ye Fan ang maliit na lalaki, tiningnan ito saglit, at sinabing, kung hindi madulash ang purple sa taglagas, tawagin natin itong purple potato. Hindi. Ang pangit. Ang sunod-sunod na pinagalitan ng mga babae. Napahiya si Ye Fan, kaya kailangan niyang sabihin, kung gayon, tawagin itong Xiao Zi, nakapareho ng henerasyon ni Xiao Jin, na parehong juniors. Xiao Zi. Gagamitin ko lang ito pansamantala. Si Xiao Jin sa gilid ay huminto, Guro. Ako ay libu-libong taon na mas matanda sa kanya. Paano ito magiging parehong henerasyon? Sinabi ni Ye Fan na walang pakialam, ang iyong buhay ay iniligtas ng kanyang ina, at ang kanyang henerasyon ay nagkasala sa iyo. Aalagaan mong mabuti si Xiao Zi sa hinaharap, alam mo ba? Nanlumo sandali si Xiao Jin, ngunit sa kahihiyan kay Lao Wolin, kailangan niyang pumayag. Sina Xiao Qilin at Xiao Zi, na may malalaking tubig na gininto ang mga mata, ay tumingin sa paligid kay Ye Fan at sa mga babae ng may pagtataka, at tila naiintindihan. Kabanata 2387 Nakatagong Espada. 2387 matapos may handa ang lahat, kinabukasan, umalis si Ye Fan papuntang Beutian. Maliban kay Chu Yunyao na kailangang ipagpatuloy ang gawaing pagtatayo ng network at hindi makasama, inayos na ng mga babae ang kanilang mga gamit kagabi at nanatili sa space ring. Upang maiwasan ang gulo, hiniling ni Ye Fan sina Xiao Jin, Tang Yuan at Xiao Zi na manatili din sa loob. Matapos malaman ng mga babae ang tungkol sa kontinente ng Seduma at salakayin ng masasamang espiritu, alam nilang lahat na ang pagsisiyasat sa mga sinaunang guho ay kinakailangan.
Mabigat ang puso ng bawat isa, dahil ang problema ng masasamang espiritu ay nakaapekto na sa kapalaran ng buong baha. Dahil hindi sila makaalis sa baha, kailangan nilang harapin ang life and death crisis na ito. Nasa tamang landas ang Excalibur sect, kung saan pinananatili ni Mulan at ng iba pang huwasya ng kanilang mga karaniwang trabaho. Bilang pinakamatandang disipulo ni Hua Xiaoluo, kapag wala si Ye Fan, kailangan niyang gampanan ang gawain ng acting head. Bagamat sobrang kinakabahan ang batang babae, sa tulong ni Mulan at ng iba pa, mabagal siyang natututo. Bilang karagdagan, si Sima Rufeng at iba pang 4 na punong disipulo ng langit na kaharian ay mamamahala din sa mga problema ng mga disipulo. Sa iba't ibang panuntunang ginawa ni Su Qingzhou, maayos ang lahat. Sa daan papuntang Beutian, sina Bei Moing at Yao ang unang nagsama. Naturally, hindi pumunta ang dalawa sa mga sinaunang guho, ngunit para lamang makilala ang ilang matandang kaibigan at magsanay para kay Ye Fan at sa iba pa. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang simpleng paglalakbay. Kasama rin ni Ji Chang'a, mukhang nasisiyahan si Yao Weixian sa disipulong ito, at espesyal na gustong dalhin si Ji Chang'a para bisitahin ang ilang mga dating kaibigan ng alchemy. Iyong kamahalan na Sword God, nasa harap mo ang Scarlet Tide Canyon sa hangganan ng Beutian, at pagkatapos ng canyon ay ang Ancient Demon Abyss, unang sabi ni Yao Wei. Tumango si Ye Fan, ang mas inaalala niya ay isang makulay na siwang sa dikalayuan ng canyon. Parang pagbukas ng mata sa langit, patuloy na kumikislap ang talukap, minsan dulang, minsan nagbubukas. Yan ang mga sinaunang guho, nasa langit pala. Medyo nagulat si Ye Fan. Ang mga sinaunang guho ay lumilitaw sa mga random na lugar, ang ilan sa himpapawid, ang ilan sa dagat, sa ilalim ng lupa, at kahit na biglang lumitaw sa ilang mga lungsod. Huminto si Cup Mo at sinabing, nang matagpuan ko ang mga labi ng berdeng ahas, lumitaw ito sa isang ilog. Hindi maiwasang magtaka ni Ye Fan, hindi ito katulad ng archaeological site na naisip niya. Hindi nagtagal, dumating ang grupo ng 4 sa gilid ng canyon, isang malaking grupo ng mga gusaling bato. Ito ang orihinal na sekta ng mga pinuno ng sekta ng Beutian sa banal na kaharian, at ito ay pansamantalang ginamit bilang isang lugar kung saan ang lahat ng mga banal ay nagtitipon sa langit at sa pinagpalang lupain. Si Shen Ying, Zhong Yi, at ang 3 santo ng Breton ay nakikipag-usap na sa ilang mga banal na lugar, at nang makita nila si Ye Fan na paparating, agad nilang binati sila. Haha, Your Excellency Sword God, Brother Cup, Medicine Gourd, huli ka na, nakainom na kami ng ilang kaldero ng alak. Nakangiting sabi ni Shen Ying. Hindi kami lulong sa alak gaya mo, sabi ni Cup Moing na may mahinang ngiti. Nang makita ng mga santo ang Diyos ng espada na dumarating, lahat sila ay dumating upang batiin siya. Ito pala ang sikat na Sword God Your Excellency. Matagal ko na itong inaabangan. Narinig ko na ang Sword God Your Excellency ay tinalo ang Heavenly Star God General ni Emperor Xuanyuan, parang out of blue siya. Lahat ng uri ng nakakabigay puri na boses ay walang humpay na naririnig. Bagamat hindi interesado si Ye Fan sa pakikisalamuha, tinatrato niya ang isa't isa ng may kagandahang loob, hindi lamang para sa mas kaunting problema para sa kanyang sarili, kundi pati na rin para sa mga disipulo ng Divine Sword Sect. Siyempre, mayroon ding ilang mga liblib na banal na kaharian na hindi pa nakikita si Ye Fan at bihirang lumakad sa sinaunang mundo, at sila ay lubos na hindi sumasang-ayon. Lalo na nang makita nila ang mga santo na umiikot sa paligid ni Ye Fan, nagpakita sila ng iba't ibang ekspresyon ng paghamak, paninibugho, at paghamak. Gayunpaman, batay sa prinsipyo na ang isa pang bagay ay mas masahol pa sa isang mas kaunting bagay, lahat ay tamad na magsalita ng marami. Mukhang ang Heavenly Star Divine General ay walang iba kundi si Ji Xuanyuan ay talagang exaggerated. Isang tipak ng sword intent na natitira mahigit 10,000 taon na ang nakalilipas ay natakot sa mga emperador ng Dasheng, nakakalungkot talaga. Napakaraming katawa-tawa para sa isang matandang lalaki ang magyabang tungkol sa ganoong junior, isang malupit na boses ang biglang pumasok sa arena. Ang nagsalita ay isang makisig na lalaki na nakasuot ng silver na silk robe sa puting background, may haste sa ulo, mahabang buhok na nakalaylay sa baywang, at may espada at hugis bituin na mga mata. Ang lalaki ay nakahiga sa isang mahabang lugmok, may hawak na isang baso ng alak sa kanyang kamay, at may 2 magagandang dalaga sa makalangit na kaharian sa tabi niya, ang isa ay nagbigay sa kanya ng isang espiritual na prutas, at ang isa ay kinurot ang kanyang binti. Siya lang sa buong field ang tinatrato ng ganito. Si Cup Mo Ting, Shen Ying, at iba pa sa banal na kaharian kasama si Ye Fan ay sumimangot, at tiningnan sila ng masama. Hindi nagalit si Ye Fan. Tiningnan niya ang lalaki at nalaman niyang isa rin itong eskrimador. Alam niya sa kanyang puso na ang taong ito ay dapat ding maging tiwala sa kanyang layunin sa espada. Ang kapwa dawis na ito, tila isa ka ring eskrimador. Maaaring mayroon ka ring layunin sa antas ng emperador na espada. Parang hindi ko nakita ang kamahalan sa Dongtian Paradise. Sino ka? Maglakas loob na punahin ang 2 eskrimador na antas ng emperador. Ang ilang mga banal na lugar na nambobola kay Ye Fan ngayon lang, nang marinig nilang tinutuya sila ng ganito, natural na gumanti. Ngunit hindi sila hanggal at hindi maglakas loob na gawin ito ng direkta. Kung tutusin, hindi nila alam ang lalim nitong batang nakaputing damit.
Ang layunin ng espada sa antas ng emperador ay walang iba kundi ang mga katangian ng layunin ng espada, mas mataas kaysa sa langit, lupa, at mga tao, ngunit ang mga katangian ay hindi kumakatawan sa ganap na kapangyarihan. Ang pagsupil sa cultivation at pagsupil sa larangan ng swordsmanship ay maaaring gawing walang lasa ang mga katangian ng emperor level na sword intent. Kayong mga lalaking ito ay may napakababaw na pangunawa sa kendo, kaya huwag kang mahiya dito. Anong uri ng emperor level na sword intent ang binanggit sa young master na ito? Haha, mamamatay na ako sa kakatawa. Ibinuka ng manugang ang kanyang bibig at kumain ng isang espiritong prutas mula sa kamay ng dalaga, iniluwa ang mga buto. Maraming banal na kaharian ang namumula sa galit. Sino ka? Ikaw. Sobrang bastos, maglakas loob ka ba talagang maghintay? Isang kasambahay sa tabi ng binata na nakasuot ng puti ang nagtaas ng ulo at ngumiti ng nakakainsulto, ang anak ko ang pinakamatandang young master ng Kangjan Villa. Meng Yikyu, gusto mo ba talagang gawin ito? Medyo nagulat si Ye Fan, isang kasambahay, bagamat siya ay duwotian, ay isa pa ring kasambahay kung tutusin, gaano siya kalakas ng loob sa isang lugar kung saan nagtitipon ang lahat ng mga santo. Ngunit ang hindi man lang niya naisip ay nang marinig niya ang ulat ng dalaga, itong grupo ng mga santo na kanina pa ay tuwang-tuwa at galit ay nagbago ang mukha, at lahat sila ay umatras. Nakatagong Sword Villa. Gaano nakatagal mula nang marinig ko ang pangalang ito? Isinilang. Mukhang sa pagkakataong ito ang mga sinaunang guho ay napakatukso, at ang pamilya Meng ay malapit ng kumilos. Nag-uusap ang mga santo. Bakas sa mukha nila ang sindek at takot. Originally, ito pala ang young master ng Tibetan Sword Villa. Pasensya na talaga, hindi ko alam. Ling Zun, ang eskrimidor mula sa ulap, ang master ng Mingjuang, kumusta ka kamakailan? Bati agad nila. Nanlamig ang mga mata ni Meng Yikyo, anong klaseng tao kayo, karapat dapat ka ring magtanong tungkol sa mga pangyayari ng aking ama. Namangha si Ye Fan saglit, at marami na siyang nakitang mga master, ngunit bihirang makakita ng ganoong tao. Hindi niya maiwasang magtanong sa ilang tao sa aparador sa tabi niya, yung Hidden Sword Villa, nasaan na? Kabanata 2388 Azumo Sword Saint. Mukhang nagulat din si 2388 Cup Moting Jasheng sa sandaling ito, na parang hindi niya inaasahang lilito ang mga tao mula sa Tibetan Sword Villa. Napabuntong hininga si Cup Moing at sinabing, kamahalan na Sword God, bata ka pa at hindi mo alam na normal ito. Ang Hidden Sword Villa na ito ay ang pinakamatandang sword cultivator family sa Dongtian Paradise. Matutunton ito noong bago ang pakikibaka ng angkan para sa hegemonya, at naroon na ang kanilang pamilyang Meng. Si Dongtian Fudi ay gumawa ng mga espada at nagsanay ng mga espada. Kahit na ang pamilya Meng ay hindi isang clan o isang pinili, mayroon silang malalim na koneksyon sa mga espada. Ang kanilang mga ninuno, sa pamamagitan ng paghahagis ng mga espada, ay nagkaroon ng epipanya tungkol sa kakaibang paraan ng paglilinang ng espada. Habang dumarami ang bilang, mas malakas ang fighting power kaysa sa mga ordinaryong clans. Ang mga taong ipinanganak sa Tibetan Sword Villa ay lumaki na kumakain, natutulog, at naglalakad ng hindi umaalis sa espada. Maaari rin silang pumunta sa mga sword pool, sword mound at iba pang lihim na lugar kung saan maraming sikat na espada. Pagkatapos kong malaman ang kahulugan ng espada, nagtanong ako. Ang mga eksperto sa pamilya para sa payo. Sa paglilinang ng malalakas na eskrimidor mula sa pamilya Meng, ang bilang ng mga dalubhasang eskrimidor sa pamilyang Meng ay palaging napakarami. Ang lakas ng pamilya Meng ay dapat makamit ang lakas ng pamilyang naglilinang sa pinagpalang lupain. Nilagay sa top 3. Biglang napagtanto ni Ye Fan na ito ay isang aristokratikong pamilya na dalubhasa sa swordsmanship. Kung ito ay umunlad sa napakaraming 10,000 taon, ito ay talagang sapat na makapangyarihan. Alam mo, kahit na maraming mga angkan ay hindi nakaligtas ng ganoon katagal. Bagamat mahigit 1,000 taon nang walang gumagalaw sa Hidden Sword Villa, kaya lang ayaw nilang gumawa ng high profile. Paminsan-minsan ay mayroon silang ilang mga espada na hindi nagustuhan ng pamilya, at dadaloy sila sa auction, ngunit kahit na ang nakatagong Sword Villa ay hindi nais na gumawa ng isang mataas na profile. Ang mga espadang ginawa nila ay maaaring ibenta sa napakataas na presyo. Ipinapakita nito na ang mga kasanayan sa paggawa ng espada ng pamilya Meng ay pa rin ang pinakamahusay sa mundo, at maging ang buong prehistoric na mundo. Napabuntong hininga din si Yao Weixian ng may damdamin. Ngumisi si Sen Ying at sinabing, kamahalan na Sword God, maaaring hindi mo alam na ang tatlong Sword Saints ng Great Desolation ay hinatulan ng lahat sa nakalipas na 1,000 taon. 2,000 taon na ang nakalilipas, ang may-ari ng Kangjan Villa na si Meng Izuyun, na may isang kamay sa labas ng Cloud Sword Intent, ay pinugutan ng ulo ang tatlong master ng Holy Spirit na sinusubukang nakawin ang magic weapon mula sa Villa, pati na rin ang ilang Holy Body at Sacred Heart. Ang prestihiyo ng Sword Saint Azumo ay direktang umalangaw sa mga sinaunang panahon. Sa prehistoric time, si Meng Izuyun ang nag-iisang Sword Saint sa prehistoric time, at walang ibang makakapantay sa kanya. Pagkatapos lamang lumabas ang Dragon Fist Emperor Ren Tianquo na ang reputasyon ng Azumo Sword Saint ay unti-unting hamina.
Ang Sword Saint Azumo ay isang senior cultivator ng sword na labis na hinangaan ni Kui noong siya ay bata pa, mamantong hininga si Kui Moing, dahil din sa magkasanib na pagsalakay sa Holy Land kaya ang Hidden Sword Villa, itong dalawang ito ay napakababa sa loob ng libu-libong taon. Ayokong pumunta sa Kangjan Villa dahil sa mga kasalanan ko. Madalas may naiinggit kaya pumunta sa villa para magnakaw. Kailan? Narinig ito ni Ye Fan, sa wakas ay naunawaan niya kung bakit ang lahat ng mga banal na lugar na ito ay labis na natatakot. Ang isa ay umiral sa 10,000 taon. Ang pamilya ng sword cultivator ng sekta ay tiyak na hindi isang bagay na kayang bayaran ng mga ordinaryong sekta, at natatakot ako na ito ay isang higanteng angkan lamang tulad ng 4 na pangunahing angkan na maaaring magpatatag ng ulo nito. Sa sandaling ito, biglang umupo si Meng Yikyo at dinala ang dalawang maid ay lumapit kay Ye Fan. Sinabi ni Meng Yikyo na may masamang tingin, "Anak, huwag mong isipin na tinatawag kang sword god, ng grupo ng mga ignoranti, talagang karapat-dapat ka sa titulong ito. Kung mayroon mang tao sa mundong ito na matatawag na Sword God, ang tatay ko lang, Izumo Sword God. Alam ng young master na ito na sumikat ka sa murang edad, at medyo kampante ka, at nakagawa ka ng isang uri ng Divine Sword Sect. Pinapayuhan ko kayong palitan kaagad ang pangalan kapag bumalik ka, para hindi ka mapahiya sa oras na iyon. Kung hindi, hindi ko kailangan ng aking ama, ang young master na ito ay maaaring basagin ang iyong Sword God dream sa isang espada." Ye Fans. Nanlamig ang mukha, at hindi siya umimik. Itong batang ito ay hinihimas ang kanyang ilong at nakaharap sa kanyang mukha. Hindi kaya siya ang Hidden Sword Villa, at gusto niyang labanan siya. Kung tutusin, lahat sila ay nagsasaka ng espada, kaya hindi maiiwasan na hindi sila magkagusto sa isa't isa. Yikyo, itigil ang pagiging bastos. Sa sandaling ito, isang kabayanihan at makapangyarihang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng maitim na asol na moire robe, na may ilang hibla ng uban na buhok sa kanyang mahabang buhok, na sinamahan ng dalawang entourage, ang lumitaw sa isang tabi. Ang sariling kaharian ng banal na espiritu ng lalaking ito, at ang dalawang tao sa likod niya ay parehong mga base ng paglilinang ng banal na katawan, na nagpapakita na siya ay may kakaibang pinagmulan. Medyo huminahon si Meng Yikyo at bumati ng may paggalang, "Ama, bakit ka nandito? Isa lamang itong sinaunang pagkasira, at sapat na para sa aking anak na lumabas." Noon lamang nalaman ng maraming banal na lugar sa pinangyarihan na ang taong ito ay ang Sword Saint Azumo 2,000 taon na ang nakalilipas. Hindi man lang umakyat si Master Meng Juang. "Ako. Hindi ko alam kung gaano kalayo ang naabot ng antas ng paglilinang ng kendo. Mukhang ang nakatagong vilya ng espada, sa pagkakataong ito, tiyak na mananalo ito ng kayamanan sa sinaunang mga guho." Medyo masisi ang tono ni Meng Chuyon. Sabi, "Yikyu, ilang beses nang sinabi sa iyo ng tatay ko, kahit may kakayahan ka, huwag mong hamakin ang iba. Ang aming Tibetan Sword Villa ay palaging kasama ng iba pang mga sekta at mga maharlikang pamilya, at ayaw mong magsabi ng kahit ano sa nakababatang kapatid na ito na si Ye. Sorry." Bagamat lesson in tone, halatang sang-ayon siya sa sinabi ng anak. Lahat ng mga santo ay hindi napigil ang bumulong-bulong sa kanilang mga puso, tila si Sword Saint Azumo ay walang pakialam sa Emperor Sword intent ng Sword God. Gayunpaman, si Meng Izuyon ay may ganoong tiwala, at hindi iisipin ng lahat na siya ay mayabang. Kung tutusin, maraming tao ang hindi pa nakitang kumilos si Ye Fan, ngunit lumaki silang nakikinig sa mga gawa ni Meng Chuyon. Okay, dahil sinabi ni tatay. Kung gayon ang nakababatang kapatid na si Ye ay na-offend ngayon, sabi ni Meng Yikyo na nakangisi. Naramdaman ni Ye Fan na ang Meng Izuyon na ito ay nagkaroon ng 2 stroke, ngunit hindi ito maarak. Kaya lang, ayaw niyang magkaroon ng general knowledge sa dalawang mag-ama na ito, kaya tinatamad siyang mag-alala. Higit pa rito, kung gusto niyang pumasok sa mga sinaunang guho, kung direktang makipaghiwalay siya sa Kangjan Villa, maaaring magdusa ang mga tao ng Divine Sword Sect. Nakita ni Meng Yikyo na si Ye Fan ay tahimik, at naisip lamang na si Ye Fan ay natatakot, at ang pang-aalipusta sa kanyang mga mata ay higit na nakakainis. "Haha, Lord Meng, hindi ko inaasahan na darating ng personal ang may-ari ng mga sinaunang guho sa pagkakataong ito." Lumakad ang Sorcerer King Philips kasama ang 2 disipulo sa oras na ito. "Philips, gaano katagal bago maging matatag ang pasukan sa mga sinaunang guho?" Tanong ni Meng Izuyon, at ang tono ng Sorcerer King ay ganap sa nakababatang henerasyon. Ngayon lang, hindi dapat tumagal ng 3 oras. Tumalikod si Philips, nakita si Ye Fan, at nakangiting sinabi, "Nandyan din ang kamahalan na Sword God, silang dalawa ay mga swordsman. Baka nagpapalitan sila ng swordsman." Ngumisi si Meng Yikyo. "Siya lang, karapat-dapat din siyang makipag-ugnayan sa tatay ko sa kendo. Maaari ka bang makipag-chat sa isang matanda?" Napawi ang ngiti ni Philips, at nagpakita ng galit ang 2 disipulo sa likuran niya. "Anong sabi mo? How dare you insult the teacher?" Iniunat ni Philips ang kanyang kamay, pinigilan ang disipulo, at nakangiting sinabi, "Ito ang Panginoon ng batang nayon," tila mali ang sinabi ng matanda. Napabuntong hininga si Meng Chuyon pagkaraang makahinga ng maluwag, sinulyapan niya ang kanyang anak ng masama, "Philips, spoiled sa akin ang anak ko, huwag kang masyadong mag-isip.
Si Ikkyu ay napakatalino mula pagkabata, pumasok sa Sacred Heart sa edad na 40, at naging santo sa edad na 50. Ang katawan, na ngayon ay 130 taong gulang, ay kalahating hakbang na patungo sa banal na espiritu. Bukod dito, mayroon ding Heavenly Sword Intent, ang Heart Sword Realm. Ito ay talagang bihira. Ako ay isang matandang anak na lalaki, at ang gayong matalinong anak ay natural na medyo layaw. Huwag kang masyadong mag-alala sa sinabi niya, biro lang yun. Nakangiting tumango si Phillips, huwag kang mag-alala, naiintindihan naman ng matanda, congrats sa may-ari, may mga papalit. Meng Yikkyu sa side mukhang mahiyain. Ngumiti ng masama at nagsabi, Ama, mahal mo ang iyong anak, ngunit ang bata ay karapat-dapat din sa iyong pabor. Kung hindi dahil sa iyong ama, na ngayon ay tinatawag na Sword God, ng grupong ito ng mga tao, ito ay ang iyong anak at ako. Nagturo ng leksyon si Meng Azumo, Yikkyu. Huwag kang masyadong bastos. Bagamat sinabi niya iyon ay halatang puno ng pagmamalaki ang kanyang mga mata para sa kanyang anak. Nang makita ang eksenang ito, hindi naiwasang isipin ni Ye-fan si Ji-Seoksun, kung lumaki siya sa tabi ni Ji-Seoksun, magiging ganito rin ba siya? Sa sandaling ito, sa gilid ng sinaunang Moyuan, maraming sagradong panggigipit ang lumipat patungo sa Dakanyan ay malapit na. Ang mga santo ay hindi napigil ang sumimangot, at ibinaling ang kanilang mga ulo upang tumingin, para lamang makita na mayroon ng itim na enerhiya na kumukumpas doon, at ang madilim na hangin ay umiihip. Kabanata 2389 na paano ako nagkamali sa narinig. 2389. Ang mga monghe na ito mula sa sinaunang Moyuan ay nagpractice lang ng ilang magic arts, at pinilit nilang lumikha ng ganitong uri ng labanan sa pagitan ng mga halimaw at halimaw. Sa tingin mo ba ay maaari nilang takutin ang mga tao? Mr. Phillips, nabalitaan ko na ito ay ang Demon King's Palace. Ang Panginoon ng Palasyo, ang ninuno ni Qing Deng, ang personal na nagdala ng mga amo ng malalaking demonyo dito. May nagtanong sa Sorcerer King. Hinaplos ni Phillips ang kanyang balbas at nakangiting sinabi, ito raw ang kaso. Ang sukat ng sinaunang mga guro sa panahong ito ay napakalaki at bihira sa kasaysayan. Natatakot ako na isipin din ng mga monghe sa sinaunang Moyuan na ito ay isang magandang pagkakataon upang mahanap ang banal na relic. Nagtanong si Ye-fan, ano ang Demon King's Palace? Nako, ang inyong kamahalan na Sword God ay walang alam. Ang Demon King's Palace ay ang pinakamatandang organisasyon ng alyansa sa sinaunang Moyuan, katulad ng ating palasyong engkanto sa pinagpalang lupain. Gayunpaman, dahil ang karamihan sa mga mahiwagang monghe na ito ng sinaunang Moyuan ay may sira-sira na ugali, kaya hindi sila pumipili ng mga tagapamahala sa pamamagitan ng pagboto. Yung mga maaaring maging miyembro ng Devil's Palace ay ang lahat ng mga master at diablo na natitira pagkatapos ng laban. Si Ying, na pinatay ng kanyang kamahalan na Sword God siya ay isa sa mga Demon King's Hall, ngunit pagkatapos ng kanyang kamatayan, si Ye Xiaomen at ang upuan ng Demon King ay dapat na pinalitan ng iba, paliwanag ng Sorcerer King. Sinabi ni Ye-fan, oh, so, ang ninuno ni Qing Deng ang unang master ng sinaunang Moyuan. Ito. Hindi naman, masasabi lang na itong mga demonyong hari sa Demon King's Hall ay nabibilang na ngayon sa The Ancestor of Qing Deng is number 1. Ang kanyang single-handed solitary lantern na pamamaraan ay maaaring gumawa ng hindi mabilang na mga spell, pumatay ng mga tao, at hindi magagapi. Sumimangot si Ye-fan, incantation. Parang isang spell na katulad ng witchcraft. Kung ikukumpara sa magic at spells, ito ay mas kakaiba at masama. Gayunpaman, sa pananaw ni Ye-fan, ang spell ay medyo malambot, hindi isang hard power. Ang ninuno na ito ni Qing Deng ay maaaring maging numero 1 tao sa palasyo ng Diablo sa pamamagitan ng incantation, na dapat ay nagtaas ng incantation sa napakataas na antas. Hahaha. Hindi ba yon yung mga dawas na kaibigan mula sa Heavenly Paradise doon? Talagang magalang na hintayin ako dito ng maaga. Isang malakas na tawa ang dumating, na nakakabingi. Nakita ko ang isang matipunong lalaki na may mataba ang ulo, malaking tainga at balbas ang mukha, na may dalang itim at pilak na palakol sa bundok na mas malaki kaysa sa iba sa kanyang mga balikat, sumisigaw ng malakas sa kabila ng Scarlet Tide Canyon. Sa likod ng higanting palakol, daan-daang monghe mula sa sinaunang Moyuan ang dumating na. Sa kanila, ang banal na lupain ay hindi gaanong tungkol sa Bailey, at ang iba ay nasa Duotian Realm, na dapat ay mga tagasunod ng mga master ng Holy Land na ito. Sa labanang ito, hindi sila mas mahina kaysa sa mga monghe sa Heavenly Paradise, at mas maliksi pa sila. Neo Wanjin. Hindi ka naglalagay ng ginto sa mukha mo dyan. Hinihintay ko ang kapwa ko Dawist sa Asgard, umiinom at nagsasaya dito, wala itong kinalaman sa iyo at sa ibang tao sa Demon Sect. Sigaw ni Beast Saint Breton pabalik. Huminto si Cup Mo sa tainga ni Ye-fan at sinabi sa mahinang boses, ang baka na ito ay 10,000 jin, at siya ang pinuno ng sinaunang pamilya ng baka ng Moyuan. Dahil sinasabi niyang may 10,000 jin ng lakas, kaya tinawag niya itong pangalan. Mahilig siyang manggulo ng iba at pumatay ng mga tao sa isang tunggalian. Sinabi ni Niu Wanjin na may masamang tingin sa oras na ito, ikaw na kalbo na nag-aalaga ng mga bug, sulit bang makipag-usap kay Lolo Niu? Narinig ni Lolo Niu na may Diyos ng espada sa iyong tagiliran,
at pinatay pa niya ang matandang magnanakaw na si Yinghe. Kasanayan. Nasaan ang Sword God? Lumabas ka at bigyan ng sampal si Lolo Niu para makita kung naaayon sa pangalan. Ang lahat ay hindi maiwasang tumingin kay Ye Fan. Si Ye Fan ay mukhang inosente, nakapout, iniisip na ito ay kanyang negosyo. Hindi man lang pinansin ni Ye Fan ang usapin ng mag-ama ng pamilya Meng ngayon, lalo pa ang mga tao sa mga sinaunang demonyo na hindi kayang talunin ng 8 poste. Hindi ito sinasadya ni Ye Fan. Una, naisip niya na ito ay magulo, at ikalawa, matapos talunin ang Heavenly Star God General at mapagtagumpayan ng Chaos God Punishment, hindi na niya itinuring ang cultivator ng eroplanong ito bilang kanyang kalaban. Para kang nanunood ng grupo ng mga mangmang na maliliit na brats, nagyayabang doon, alam mo ba talaga ang parehong bagay sa kanila? Huwag kang ang magalit. Oh, so siya ang Sword God. Ni-click ni Niu Wanjin ang kanyang dila, parang ganoon nga, pabaya ba ang matandang magnanakaw na iyon na si Yinghe? Patriarch Neo, huwag kang maging bastos, Your Excellency Sword God. Ngunit ang nangungunang powerhouse sa mundo na tumalo sa Heavenly Star God General ay hindi isang taong may itsura. Ang nagsalita ay isang matanda na nakasuot ng berdeng damit, mahabang balbas at puting kilay. Medyo makaluma ang buong tao, ngunit matalas ang maliliit niyang mata. May hawak na tungkod na hugis berdeng kawayan, ang tungkod ay puno ng mga bungo ng iba't ibang nilalang, na marami sa mga ito ay hindi nakikita. Dahil sinabi iyon ng ninuno ni Qing Deng, tila ikaw, ang Diyos ng Espada, ay talagang may kakayahan, sabi ni Niu Wanjin na may pagsang-ayon. Ang iba pang grupo ng mga master sa banal na kaharian ng Devil's Palace na may iba't ibang costume ay nakatuon din ang kanilang atensyon kay Ye Fan. Mausisa, magalang, hindi sumasang-ayon, lahat ng uri ng mata, komplikado at magkakaibang. Nang makitang ang atensyon ng mga tao sa sekta ng Diablo ay nasa Janshan at sa iba pa, ang mukha ni Meng Yiqiu ay nagpakita ng hindi nasisiyahang tingin. Isang grupo ng mga bulag na demonyo, na walang naiintindihan, ay naririto lamang upang ipagmalaki ito. Mukhang hindi talaga ganoon kagaling ang mga tao sa Demon King's Palace, mapang-uyam na sabi ni Meng Yiqiu. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, natural na galit ang mga boss ng Hall of Demon Kings. Nasaan ang mabahong bata? Maglakas loob na maging wild dito. Buong pagmamalaking sinabi ni Meng Yiqiu, Hangjan Villa, Meng Yiqiu. Ano? Sino ang hindi sumasang-ayon? Kapag ako narinig na ito ay Hidden Sword Villa, mayroong ilang mga Demon King Hall. Ang mga miyembro naman ay agad na nag-ingat. Mukhang narinig na rin ng sinaunang Muyuan ang pinagmulan ng Tibetan Sword Villa. Kumunot ang noo ni Meng Isuyon, humakbang pasulong, at malakas na sinabi, mga kapwa ko dawist mula sa sinaunang Muyuan, medyo mayabang ako. Hindi ako mabuting ama, kaya huwag mag-alala. Ang aming Tibetan Sword Villa ay umiikot na mula pa noong sinaunang panahon. Mayroong ilang mga kontak sa sinaunang Muyuan, at maraming mga nakatatanda ng Demon King's Palace ay gumagamit din ng mga lumilipad na espada na ginawa namin. Wala kaming intensyon na saktan ang Demon King's Palace. Azumo Sword Saint. Si Meng Azumo ba? Mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan, Azumo Sword Saint na nag-iisang pumatay sa 3 banal na espiritu. Agad na nakilala ng ilang matatandang miyembro ng Demon King Hall si Meng Isuyon. Ang ninuno ni Qing Deng ay tumawa din at nagsabi, ito pala ay ang Sword Saint Azumo, at ang may-ari ng Mengjuang ay dumating ng personal, na ginawa siyang bata at masigla, kaya natural na hindi namin ito isa puso. This time, personal na nagsuot ng damit ang may-ari ng Mengjuang, na para sa akin talaga. Hindi ko inaasahan. Pagkaraan ng 2,000 taon, kung makikita kong muling bumunot ng kanyang espada si Sword Saint Azumo, tiyak na magpapasaya ito sa maraming tao. Seryoso ang mga salita ng matandang ninuno na si Qing Deng, at nag-aalala lang ako sa kaligtasan ng aking anak, kaya pumunta ako rito para makita. Isang pagpapala ang makabalik ng ligtas, mahinahong sabi ni Meng Chuyon. Nakita ni Meng Yiqiu na lahat ng tao sa Demon King's Palace ay nagbebenta ng mukha ng Tibetan Sword Villa. Gayunpaman, hindi lang pinansin ni Ye Fan ang mag-ama. Nakatingin siya sa sinaunang Muyuan at gustong malaman kung anong antas ng mga monghe ang mga sinaunang demonyo. Matapos tingnan, hindi siya masyadong nag-isip noong una, ngunit nang dama po ang kanyang mga mata sa isa sa mga babaeng may mahabang buhok na may mahabang damit na may masalimuot na pattern at isang pinong pearl hair accessory, hindi mapigilan ni Ye Fan ang kanyang mga mata. Ang babaeng ito, bagamat natatakpan ng maitim na asul na belo, nagsiwalat lamang ng isang pares ng malalaking mata tulad ng tubig sa taglagas. Ngunit, laging nararamdaman ni Ye Fan na ito ang taong hinahanap niya. Tila napansin din ng babae na si Ye Fan ay nakatitig sa kanya na may bakas ng pagiging mapaglaro at pagkalito sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, ang Sorcerer King ay nagsabi na may ngiti sa kabila ng kanyan, Old Ancestor Qing Deng, hindi kita nakita ng higit sa 100 taon, mangyaring manatiling ligtas. Your Excellency Philips, ang estilo ay pareho pa rin. Nakangiting sabi din ni Qing Deng. Sa pagkakataong ito, ang Demon King's Palace at ang ating Immortal Palace ay sabay na papasok sa sinaunang guho. Ayon sa mga naunang tuntunin, lahat ay pinahahalagahan pa rin ang pagkakaisa, ano ang iniisip ng ninuno. Walang gustong dagdagan ng mga nasawi ng walang kabuluhan.
Tumango si Qingdeng Patriarch. Magalang na sinabi ng dalawa, pero sa prangka, hinintay na lang nilang matagpuan ang banal na relic bago gumawa ng hakbang, at huwag mag-aksaya ng oras sa isa't isa. Biglang bumangon sa ere si Ye Fan Yufeng, iniunat ang kanyang kamay, at sinabi, ang babaeng nakatalukbong, maglakas loob na tanungin ang kanyang pangalan. Ang mga tao sa magkabilang panig ay natigilan, ngunit hindi nila inaasahan na ang Sword God ay biglang hamarang sa Asgard at sa Devil's Palace. Isang dialog sa punong guro, nagtatanong ng ganoong tanong. Sa ganoong kalaking eksena, may paglilibang pa bang asarin ang batang babae? Halatang nagulat din ang babaeng nakamaskara at nanatiling tahimik. Sa kabilang banda, isang lalaking maikli ang buhok na may tato na alakdan sa kanyang mukha, ang kanyang mukha ay naputol na parang kutsilyo, at isang mabangis na ugali, nanlilisik at nanlilisik, Sword God. Huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo ngayon. Ang pangalan ng santo ng Wando Sect ay bawal. Ito ba ay isang bagay na maaari mong itanong kung gusto mo? Nagtaka si Ye Fan, ang santo ng Wando Sect. Ano ang ginagawa ng Wando Sect? Dalubhasa ba ito sa pag-aaral ng Gu Poison? Alam mo kung ano ang itatanong. Ang laso ng Gu ng Wando Sect ay ang pinakamahusay sa mundo. Ano ang sinusubukan mong gawin? Mabangis na tanong ng lalaking maikli ang buhok. Lalong natuwa si Ye Fan, at malakas na nagtanong, si Xiaoyu ba? Xiaoyu. Shi Lanyo. Ang nakamaskara na Saint Maiden ng 10,000 Poison Sect ay sumimangot, at sinabi sa malinaw na boses, Your Excellency Sword God, Xiaoyu. Lady Lan Yaoer, natatakot ako na maling tao ang nakuha mo. Ngunit sa sandaling lumabas ang boses, huminga ng malalim si Ye Fan. Xiaoyu, ikaw kasi. Paano ko mali narinig ang boses na ito? Ang kabanata 2370 ay isang maling pangalan. Tuwang-tuwa si Ye Fan, mas masaya pa siya kaysa sa pagkatalo sa Heavenly Star God General. Kung tutusin, ang lagi niyang inaalala sa kanyang puso ay ang nawawalang Shilanyo. Bagamat ginamit ang intelligence network sa paghahanap, gumagamit din si Chu Yunyao ng mga robot para maghanap, ngunit hanggang ngayon ay wala pang balita. Nang makitang si Lan Yu ay nasa kabilang panig, hindi pinansin ni Ye Fan ang daan-daang mga Demon Dao Master sa kabilang panig, at direktang lumipad. Ang iyong kamahalan na Sword God. Nang makitang si Ye Fan ay sumugod sa sinaunang Moyuan ng mag-isa, ang Sorcerer King at ang iba pa ay nabalisa. Sa anumang kaso, ang Sword God ay itinuturing na pinakamalakas na kapangyarihang panlaban sa panig ng Asgard. Kung walang Sword God, ang lakas ng Asgard ay lubos na mababawasan sa pagkakataong ito. Oo nga, nang makita ng isang grupo ng mga eksperto mula sa sinaunang Moyuan si Ye Fan na lumilipad ng mag-isa, ang kanilang mga mata ay kumikinang sa masamang liwanag. Parang grupo ng mga carnivore, nakatingin sa matabang biktima at itinapon ang sarili sa lambat. Siyempre, walang kikilos ng padalos-dalos kung natatakot sila sa prestihiyo ng Sword God, at walang gustong maging standout. Hindi man lang siniseryoso ni Ye Fan ang mga mata ng mga taong ito, kaya bumagsak siya sa harapan ng babaeng nakamaskara at sinabing, Xiaoyu, huwag mo akong pagtawanan, dahil ba sa hindi kita hinanap, kaya ka nagagalit sa akin. Ang mga mata ng batang babae ay naghihinala, Your Excellency Sword God, dapat tayong magkita sa unang pagkakataon. Sumimangot si Ye Fan, pagkatapos tanggalin mo ang iyong belo at hayaan mo akong tingnan. Presumptuous. How dare you be rude to me, the saintess of the 10,000 Poison Sect. Akmang bubunutin ng katabi niyang maikli ang buhok sa galit. Nanlamig ang mga mata ni Ye Fan, at makikilala na sana niya ang babae, ngunit medyo nagalit siya sa ingay ng lalaking ito. Gayunpaman, unang inabot ng babaeng nakamaskara upang pigilan siya, Elder Langdo, huwag kang maging bastos sa Sword God. Inamin lang ng inyong kamahalan na Sword God ang maling tao. Bakit ka nasa sabik? Kinailangan ng Elder ng Wando Sect na nagngangalang Langdo na magnganga ang kanyang mga ngipin. Ibinalik ang kutsilyo, ngunit napakasama pa rin ng mga mata ni Ye Fan. Sinabi ni Ye Fan sa kanyang puso na maswerte ka, at para kay Shi Lanyu, iniligtas niya ang kanyang buhay, at nagmamadaling hinimok, Xiaoyu, tanggalin mo lang ang iyong belo at hayaan mo akong tingnan. Bumantong hininga si Lan Yaoer at tahimik na itinaas ang belo, ipinakita ang isang maningning at kaakit-akit na mukha ng isang saradong buwan at nakakahiyang bulaklak, tulad ng isang water orchid na may dewy orchid sa loob nito. Bagamat siya ay nagmature na ng husto at naalis ang kanyang dating pagiging bata, paanong hindi makikilala ni Ye Fan ang kanyang sariling babae? Xiaoyu. Sabi mo pa hindi ikaw yun. I found you. Tumawa si Ye Fan, humakbang pasulong at niyakap ang babae sa kanyang mga bisig. Malapit na ang katawan, at pakiramdam ko ay mas mature na ang dalaga kaysa dati, pero pareho pa rin ang halimuyak ng mga halamang gamot. This time, nanlaki ang mata ng dalaga, parang gulat na gulat. Si Rondo sa tabi niya at ang ilan pang matatanda ng Wando Sect ay mas nabigla at nagalit. Sword God! How dare you blaspheme the saintess? Nag-react din si Lan Yaoer sa oras na ito, napakunot ang noo niya, at isang purple-black chaotic power ang namuo sa kanyang palad, na tila isang makamandag na sining, at direktang hinampas ito ng kanyang palad. Bumalik si Ye Fan. Ang iyong kamahalan ng Sword God. Demon Girl Dare.
Ang mga tao sa gilid ng Dongtian Blessed Land ay bumulalas ng may kaba, lihim na nagsasabing may mali. Natural na alam ito ni Ye Fan, ngunit hindi niya inatake ang Blue Rain, at agad na na-activate ang Double Disintegration. Sinampal niya ito ng mariin, at naramdaman ni Ye Fan na nag-aapoy ang kanyang likod. Inilabas niya ang kanyang mga ngipin, at ang lason ay mabilis na tumagos sa kanyang katawan. Gayunpaman, sa napakataas na antas ng kanyang pangangatawan at ang katotohanang pinagkadalubhasaan niya ang bloodline ng Five-Clawed Golden Dragon, ang lason na ito ay makakasakit lamang sa laman. Xiaoyu, bakit mo ako sinasaktan? May limitasyon ang pagbibiro. Binitawan ni Ye Fan ang babae at hinawakan ang likod nito na may malungkot na tingin. Sa pagkakataong ito, sila Niaoer at isang grupo ng mga tao mula sa Wando Sect, ang mga master ng sinaunang Mo Yuan at Dongtian Feudi, ang natigilan. Ikaw, ayos ka lang ba? Paanong posible iyon? Tumingin sila Niaoer sa kanyang palad. Kahit na ang kanyang kalahating hakbang na paglilinang ng katawan ng Saint ay hindi nangunguna, ang uri ng laso na kapangyarihan ng kaguluhan ay totoo. Ang palad ng gitna sa ibaba ng banal na kaharian ay direktang naging isang pool ng makamandag na tubig. Kahit sa kaharian ng banal na espiritu, imposibleng masampal ng ganito ang laman, napakadali ba? Ang matandang ancestor na si Qing Deng at isang grupo ng mga Demon Sect Masters ay lahat ay nag-isip, buti na lang at wala silang ginawang masyadong mapanganib. Ang Sword God na ito. Oo naman, may mga tunay na materyales, hindi nakakagulat na naglakas loob siyang tumakbo sa gilid na ito ng mag-isa. Nakahinga ng maluwag ang Sir Sever King at ang iba pa at may damdaming nagsabi, mukhang natunaw ng bloodline ng Five-Clawed Golden Dragon ng pamilya Shenlong ang kapangyarihan ng kaguluhan. Ito ay hindi ka panipaniwala. Ngumisi si Ming Yikyo at sinabing may pang-aalipusta, magaspang na balat. Ang matabang Shenlong clan, kahit na lumalaban ito sa lason, ay hindi makatakas sa ganoong palad, ito ay talagang isang henerasyon na may maling pangalan. Sa sinaunang bahagi ng Mo Yuan, galit na sinabi nila Niaoer, ang iyong kamahalan na Diyos ng Espada. Nirerespeto ka ng batang babae bilang isang malakas na lalaki, ngunit sana ay hindi ka magtagal. Hindi pa tayo nagkikita, at hindi ako ang Shilan na sinabi mo. Si Lan Yaoer ay pinalaki ng kanyang mentor mula noong siya ay bata pa. Siya ay nanirahan sa sinaunang Mo Yuan sa loob ng halos 100 taon. Bihira siyang lumabas, at hindi pa niya nakilala ang iyong kamahalan. Ang mukha ni Ye Fan ay gusot, at tila hindi si Shilanyo. Nilagyan. Naabot na ni Shilanyo ang kalahating hakbang na Saint Body, kaya hindi niya ito nakitang kakaiba. Pagkatapos ng lahat, ang talento ni Shilanyo ay mas mataas kaysa kina Feng Yaoying at Shu Lingshan. Mayroong ilang mga pagkakataon sa sinaunang Mo Yuan, at normal ang mabilis na pag-unlad. Pero, bakit hindi siya kilala ng babae? Nagka-amnesia ba, o pinakialaman ang alaala? Nang magising si Chu Yunyao, misteryosong nawala si Shilanyo. Hindi kaya dahil kinuha siya ng mga taga-Wando Sect. Bueno, hindi mahalaga kung hindi mo maalala, ngunit sa pagkakataong ito pumunta ka sa mga sinaunang guho, kailangan mong kumilos kasama ako, sabi ni Ye Fan. Naniniwala si Ye Fan na palaging may paraan upang mabawi ang kanyang alaala, at hindi ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong problema. Bakit? Natarante sila ni Yaoer. Dahil ikaw ang aking babae, kailangan kong protektahan ang iyong kaligtasan, sabi ni Ye Fan syempre. Agad na namula sila ni Yaoer, sa pag-aakalang ang Sword God na ito ay talagang walang hiya, tatanggi na sana siya, ngunit biglang gumalaw ang kanyang iniisip. Sandali lang, kung ganito ang kaso, hindi ba ibig sabihin ay may dagdag na Sword God para maging thug sa iyong panig? Agad niyang binawi ang gusto niyang sabihin, na nagpakita ng walang magawa at nakakaawa na ekspresyon, dahil ang inyong kamahalan na Sword God ay nagpipilit na sumunod, kung gayon sila ni Yaoer ay walang magagawa tungkol dito. Gayunpaman, kung gusto ng inyong kamahalan na Sword God ang pagkakataong ito na agawin ng banal na relic na aming nakita, huwag sisihin ang halimaw sa pagiging bastos. Ngumiti si Ye Fan nang walang pakialam, iniisip na welcome ka, ngunit hindi mo pa rin siya mapipigilan. Saint, huwag kang magdadalawang isip. Baka isang lansihin. Huminto si Elder Rondo. Nagsuot ng belo si Lan Yaoer, at sinabing, ang mga elder ay masyadong nag-aalala, bakit gusto mong gumamit ng panlilinlang upang saktan ang mga tao gamit ang lakas ng inyong kamahalan na Sword God? Nakita na ng maraming eksperto sa Demon King's Palace ang mga intensyon ni Lan Yaoer at nagpakita ng mapaglarong mga ngiti. Ang Diyos ng Espada ay talagang yumuko ng direkta sa ilalim ng palda ng granada ni Lan Yaoer, na isang hindi inaasahang ani bago umalis. Hanggat ang relasyon na ito ay ginagamit ng maayos, marahil sa paglalakbay na ito sa mga sinaunang guho na nakikipagkompetensya para sa mga sagradong labi, maaaring posible na gamitin ang mga kamay ng iba upang makakuha ng isang kalamangan. Sa pagkakataong ito ay nasa gilid ng Dongtian Blessed Land, at ang mga mukha ng mga santo sa Immortal Palace ay nag-aalala. Ano ang iniisip ng inyong kamahalan na Sword God? Gusto mong sumama sa Saintess of Wando Sect? Umiling si Yao Weixian at ngumiti ng mapait. Nakaramdam ng lamig si Breton, ang Wanpo Sect ay kilalang kilala na mapanlinlang at tuso, at ang lason ay mahirap bantayan.
Mapait na ngumiti si Sen Ying, oo naman, ito ay isang bayani na nalungkot sa kagandahan mula noong sinaunang panahon. Ang ibang mga santo ay nang ahas na magalit at hindi nang ahas na magsalita, ngunit nadama na ang mga aksyon ng Diyos ng Espada ay talagang walang katotohanan. Ang babaeng demonyo. Isa talaga siyang demonyong babae. Sinipsip niya talaga ang kaluluwa ng inyong kamahalan na Sword God kaya. Mabilis. Halika, kumilos ka kasama ang babaeng demonyo, hindi mo ito magagawa. May nagmungkahi sa mahinang boses. Walang magawang sinabi ni Phillips, ito ang pribadong bagay ng inyong kamahalan na Sword God, at hindi ako ang bahala dito. Emph, ang pinuno ng tatlong santo sa Asgard, kaya ganoon din ang Sorcerer King. Ngumisi si Ming Yikyo sa sandaling ito. Nagkunwaring walang narinig si Phillips na nakangiti pa rin. Sa sandaling ito, sa malayong kalangitan, sa bitik ng mga sinaunang guho, higit sa 100 magulong puwersa ang biglang lumipad palabas. Mayroong malaki at maliit, tulad ng higit sa 100 makukulay na grupo ng liwanag, sila ay mga masasamang espiritu. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.